Akala ng lahat isa lang siyang walang pakinabang na lalaki, pero na-unlock niya ang SS rank na kapangyarihan matapos siyang mailipat sa isang paaralan na puno ng multo at halimaw. Si Haro ay isang binatang guro na dating nagtuturo sa isang high school sa Japan, pero napakahirap ng buhay niya doon dahil palagi siyang itinatrato na parang punching bag at hinihiya araw-araw. Isang araw ay nagpasya siyang mag-resign at magsimulang maghanap ng ibang paaralan, hanggang sa isa sa kanyang mga kaibigan ang nag-alok sa kanya ng teaching job sa Hayaki Academy. Pero ang Hayaki Academy ay hindi pangkaraniwang paaralan dahil ito ay espesyal na ginawa para sa mga yunkai o mga nilalang na may supernatural na kakayahan mula sa alamat ng Japan, kaya't siya lang ang nag-iisang tao sa isang lugar na puno ng nakakatakot na halimaw. Sa araw ng kanyang pagpasok ay dumating si Haro sa isla na puno ng pag-asa na makapagsimula muli at habang naglalakad siya sa mataong palengke, nakarating siya sa paaralan at nakilala ang principal at pagkatapos siyang i-assign ng principal sa isang klase ay huminga siya ng malalim at pumasok sa silid-aralan, pero laking gulat niya nang makita na ang buong silid ay puno ng mga mahiwagang nilalang at mapanganib na halimaw na dati lang niyang naririnig sa mga lumang kwento ng katatakutan. Agad na sinubukan ni Haro na tumakas pero hinaharangan siya ng principal at ipinaliwanag na ang Hayaki Academy ay isang paaralan para sa mga ghoul at espiritu mula sa iba't ibang bahagi ng Japan, at ito ang malaking pagkakataon ni Haro para magpakitang gilas bilang isang guro. Napaisip si Haro kung dapat na lang ba siyang sumuko at maging baker, pero hindi siya tinigilan ng principal at itinulak siya pabalik sa klase. Agad siyang nagtago sa ilalim ng mesa pero tinawag siyang duwag ng isa sa mga ghoul na si Makoto at sinubukan tulungan siyang lumabas. Nagdesisyon si Haro na tigilan na ang pagiging duwag at tinanggap ang kamay ni Makoto pero agad na nahubad ang suot niyang damit. Maya-maya ay tinawag siya ng principal at binigyan ng Ghoul Dictionary para matutunan niya ang tungkol sa mga kakaibang estudyante, pati na rin ang koleksyon ng mga uniforme. Pagkatapos nito ay bumalik sa klase si Haro at nagsimula ng roll call habang sabay na nagbabasa tungkol sa mga ghoul gamit ang Yunkai Dictionary. Doon niya nalaman ang tungkol kay Makoto at ang gwapong blonde na palaging walang pakialam sa kanya at kay Ma'am Ichi, ang kaibigan nitong isang raccoon dog. Biglang pumasok sa klase si Hiha na may dalang kakaibang pasalubong mula Hawaii para sa kanyang mga kaibigan, pero nang malaman niyang isang tao si Haro ay agad niya itong sinuntok. Ipinaliwanag ni Minkichi na ang mahal na kapatid ni Hiha ay nag-asawa ng tao kaya medyo masungit at sensitive ito. Kalaunan ay nalaman ni Haro mula sa mga estudyante na may isang babae na nagngangalang Zashiki na hindi na pumapasok sa academy mula pa noong taglamig ng first grade, kaya naisip niyang puntahan ito sa dorm para hikayatin siyang sumama sa class picture. Pagkatapos ng klase ay nagtungo si Haro sa bahay ni Zashiki kaso sinundan siya ni Makoto at Minkichi dahil gusto nilang bantayan ang kanilang guro. Iniisip na baka may masama itong balak at seryoso si Haro sa pag-anyaya kay Zashiki na bumalik sa klase dahil ayaw niyang maulit ng dalaga ang grade pero higit sa lahat, isa si Zashiki sa mga ghoul na nagdadala ng swerte kaya't makakatulong ang presensya niya sa silid-aralan. Pagdating nila sa dorm ay sarado ang pinto kaya inalok ni Minkichi na maging espiritu at pumasok sa butas ng susi, pero agad siyang itinapon palabas dahil may spell ang pinto at determinado si Haruaki, kaya sinugod niya ang pinto at nabasag ito sa isang tulak na ikinagulat ito ng dalawang ghoul. Pagpasok nila sa madilim na silid at nakita nila ang isang nerdy na babae na sumisigaw na tumahimik sila dahil abala siya sa pagsasagip ng mundo. Ngunit nalaman nila na laro lang pala ang sinasabi niya kaya't malinaw na iniiwasan niya ang totoong mundo at nakiusap si Haro na bumalik na siya sa paaralan dahil ang paaralan ang tunay na mundo kung saan makakaranas siya ng kaligayahan, dagdag pa niya ay maganda siyang tignan sa sailor uniform. Kinabukasan ay narinig ni Makoto ang pag-uusap ng principal at dalawang guro tungkol kay Haro na isa siyang taong may supernatural na kakayahang magpapalayas ng mga ghoul. Minana niya mula sa kanyang makapangyarihang ninuno na nakapagpalayas ng mga halimaw sa malalayong lugar. Ang pamilya ni Haro ay namamahala ng isang dambana sa mainland kaya't malaki ang magiging positibong epekto niya sa mga estudyanteng ghoul. Kinabukasan ay sumama na si Zashiki sa klase pero ikinagulat ni Haro na may suot siyang pantalon sa ilalim ng sailor uniform, na labag sa patakaran ng paaralan. Kalaunan ay nagpicture taking silang lahat kasama si Zashiki at masaya si Haro na sa kabila ng lahat ng nangyari. Nagkaroon sila ng larawan bilang alaala at lumabas si Haro kasama ang mga bagong kaibigan na sina Miki, ang one-horned ghoul teacher at si Hanaka at ito ang school counselor para uminom.
Doon niya nalaman na taon-taon ay may physical examination day ang paaralan para ipasuri ang mga estudyante. Kinabukasan ay inutusan ni Haro ang mga estudyante na magpalit ng sportswear at maghanda para sa physical exam, pero nagpanik ang mga ghoul katulad ng mga normal na tao dahil natatakot sila sa injections. Pagkatapos mapakalma ang mga ghoul palabas na sana ng klase si Haro nang tawagin siya ni Hanaka para tumulong sa vision test sa audiovisual room. Nagtanong si Haraki ng ilang bagay pero si Hatanaka na kilala sa pagiging mainitan ang ulo ay sinigawan lang siya. Pagkatapos ng mahabang araw sa audiovisual room ay pauwi na si Haro nang kagatin ang ulo niya ni Hatanaka sa galit, sabihing dalhin si Mimkichi at ito ang raccoon dog, at ang pusa para sa espesyal na eksaminasyon sa medical room. Nilagay ni Miki ang mga hayop sa kulungan para bakunahan ni Dr. Takahashi, pero nagkagulo sa loob dahil sobrang natatakot ang mga ito sa injections at dumating si Hatanaka at agad siyang sinunggaban ni Miki sa leeg at ikinulong, dahil kailangan din siyang bigyan ng injection na si Hatanaka ay isang kama-itachi, isang hayop na gumagamit ng matatalim na kamay para pumutol ng mga bagay. Habang binabakunahan si Manichi at tumalon ito sa ere kaya sa halip na siya ang tamaan ng karayom si Haro ang natusok sa ulo. Takot na takot si Haro at agad nagtanong sa doktor kung ayos lang siya at sinabi ng doktor na para sigurado, kailangan niyang maturukan ng isang higanteng injection. Sunod na pinasukat si Haro ng height kaya't napilitan siyang umakyat sa katawan ng isang higanteng ghoul na si Uda at kalaunan ay nakarating siya sa tainga nito, pero biglang nagkaroon ng malakas na hangin at tinangay ang paboritong libro ni Haro, dahilan para mawalan siya ng balanse. Buti na lang si Makoto na natutulog sa ulo ni Uda ay agad siyang nasalo at sa wakas ay narating ni Haro ang ulo ni Uda at sinabi kay Miki na ang taas ng higanteng ito ay 30 metro na mas mataas pa sa estatwa ng Big Buddha. Pagkatapos ng sukat habang bumababa si Haro ay biglang bumahing si Uda na naging dahilan para mabasag ang mga bintana ng paaralan. Dahil sa lakas ng bahing ay tumilapon sina Haro at Makoto papunta sa ibabaw ng principal at pareho silang nagpanik. Nag-alok si Haro na babayaran ang nasirang bintana, pero sinabi ng principal na linisin na lang niya ang swimming pool bilang kapalit. Di nagtagal ay papunta na si Haro sa swimming pool kasama ang ilang ghoul mula sa kanyang klase. Pagdating nila sa lugar ay nagulat silang lahat sa sobrang sira at maruming estado ng pool na mas kailangan nitong ayusin kaysa linisin. Agad na nagsimula sina Haro at Makoto sa pag-drain ng maruming tubig pero biglang nahulog si Hiha sa loob ng lason na tubig dahil sa sobrang pagkasabik. Nagpanik ang lahat at muntik nang mapaihi sa takot si Haro pero nakalabas naman si Hiha. Ang problema pag-ahon niya ay naging isa siyang creepy na malanding ghoul kaya itinulak ulit siya pabalik sa pool at nagpatuloy sila sa trabaho. Pero biglang sumigaw si Ma'am Kichi ng saklolo dahil hinihila siya ng mga swamp ghouls na tinatawag na kappa papasok sa pool para gawing sushi. Tinulungan siya ng mga kaklase pero mas malakas ang mga kappa. Kaya si Mikito ang nagbitaw ng isang malakas na sipa para iligtas si Manichi at ilang sandali pa, may isang sugatang kapa na lumabas sa pool at nagbabala na parurusahan sila ng kanyang boss. Biglang lumitaw mula sa pool ang isang dambuhalang ghoul na may katawan ng isda at mukhang tao. Binanggit ng halimaw na kailangan siyang talunin kung gusto nilang malinis ang pool at nainis si Tamo kaya nag-transform siya sa anyong pusa at tumalon papunta sa halimaw para kainin ito, pero siya ang kinain sa halip. Pagkatapos ay umatake ang halimaw sa kanila pero hinarang siya ni Makoto gamit ang isang malakas na suntok at inutusan si Uda na mag-transform muli sa higanti para hulihin ang fish boss. Matapos nilang talunin ito na inalok nila siyang sumali sa biology lab kasama ang mga kapa at kumain ng 3 beses sa isang araw at masaya itong pumayag. Pero biglang tumalon si Uda at sumigaw sa sakit dahil nakatapak siya sa lason na tubig at bumagsak sa iba pang ghoul. Dahil dito ay kinansela ang cleaning drive at nabawasan ng sahod si Haro dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho. Kinabukasan, inimbitahan ni Miki si Haro na sumali sa klase ng Ghoul Studies para matuto tungkol sa mga yunkai. Agad pumayag si Haro dahil excited siyang mas makilala pa ang kanyang mga estudyante. Pagkaalis niya ay tinanong ng ibang guro sina Miki at Hatanaka kung hindi ba sila natatakot sa kapangyarihan ni Haro na nabanggit ng principal. Sabi ni Miki ay mahalaga si Haro dahil sa kanyang lakas kaya mas mabuting panatilihing malapit siya. Sa klase ay inanunsyo ni Miki na si Haro ay mag-aaral sa klas 23 at napaungol ng dismayado ang mga ghoul. Humingi siya ng homework at sinabi ni Hiha na naiwan niya ito sa dorm kaya't pinapa-fetch siya ni Miki. Nagsimula na ang lesson at ipinaliwanag ni Miki ang iba't ibang uri ng ghoul na mayroong mukhang tao.
invisible at yung kayang mag-disguise, pinakamapanganib daw ang mga magic users na kayang magdulot ng kaguluhan. Nakinig ng mabuti si Haro at napaisip kung anong klaseng powers mayroon si Makoto at nahuli siya ni Makoto na nakatitig at tinamaan siya ng ballpen. Ipinaliwanag ni Miki na sina Makoto at Zashiki ay magic users at ang kanilang mga kapangyarihan ay pwedeng magdulot ng aksidente kaya medyo delikado silang hawakan. Ipinahayag ni Miki na isa siyang action type na ghoul at inalay na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nagpanik ang mga estudyante dahil sa reputasyon niya pero nagpalakpakan si Haro bilang suporta. Uminom ng alak si Miki para i-activate ang kanyang kapangyarihan at sinuntok ang pisara na naging sanhi ng shockwave sa buong classroom. Bulong ni Makoto kay Haro at kailangan ng alak ni Miki para gumana ang kanyang magic at minsan na raw nitong nawasak ang kalahati ng paaralan. Nawalan ng kontrol si Miki at nagpasabog ng mga magic na parang ahas at nang may isang estudyanteng sinubukan na humingi ng tulong. Tinawsikan niya ito ng citrus juice sa mata. Tumakbo siya papunta kay Haro na nanigas sa takot at hindi alam paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw si Makoto na subukan niya pero inamin ni Haro na hindi pa niya alam paano gamitin ang kapangyarihan niya. Samantala ay narinig ni Hatanaka ang kaguluhan habang papunta sa kabilang klase at biglang bumukas ang pinto ng classroom. Lumipad palabas si Haro papuntang hallway at tumalon si Miki pagkatapos niya. Handang ihagis siya sa railing pero sumigaw si Makoto na kapag tumigil si Haro, aalisin na niya ang pantalon na suot sa ilalim ng sailor uniform niya. Biglang nagising ang pagkahumaling ni Haro sa uniforme kaya't sumabog ang enerhiya mula sa loob niya. Napakalma si Miki at nagkalat ang gulo sa buong silid-aralan at dumating si Hiha dala ang kanyang homework at napanganga sa itsura ng wasak na classroom. Kinabukasan ay sinundan ni Hiha si Nuyudo na isang one-eyed ghoul at habang nakiusap ito na bigyan siya ng midterm notes, nainis si Nuyudo at sinabing nakakainis ang pagmamakaawa ni Hiha na para raw siyang si Haro na walang kwentang teacher. Biglang sumulpot si Haro sa likod nila na ikinagulat nila pareho at pareho silang napasigaw dahil sa mala-horror movie niyang pagdating. Ipinaliwanag ni Haro na tumutulong siya kay Hatanaka sa student guidance para mapabuti ang komunikasyon. Itinuro ni Hiha at Nuyudo na labag sa patakaran ng paaralan ang blondeng buhok ni Makoto kaya't sinuri ito ni Haro ng may takot, pero agad siyang sinunggaban sa mukha ni Makoto at inihagis palayo. Kinabahan si Haro at nauutol na sinabing ayos lang ang buhok ni Makoto kung stylish naman, pero narinig ito ni Hatanaka kaya pinutol niya ang maliit na patubo sa buhok ni Haro bilang parusa sa di pagpapatupad ng rules. Pumasok si Zashiki habang nagyayabang na nakapatay siya ng monster sa video game niya, pero sinabihan siya ni Haro na tigilan na ang pagsusuot ng pantalon sa ilalim ng sailor skirt niya. Sinipa siya ni Zashiki sa mukha at tinawag siyang bastos. Nang hindi siya tumigil ay biglang dumating ang isang mommy police yunkai at dinala si Haro palayo dahil sa di angkop na komento. Pagkaalis ni Haro at nag-alok si Zashiki ng mga gaming console sa mga kaibigan pero inagaw ni Hatanaka ang mga ito. Sinabi niya kay Haro na ikandado ito sa safe para maiwasan ang pagnanakaw gamit ang mahika, pero narinig ito ni Nuyudo at Zashiki kaya't nagplano silang gumanti at nalaman din nilang kinukuha rin ni Hanaka ang mga cellphone ng ibang ghoul kaya nagplano sila ng isang nighttime break-in. Gabi na at sina Hiha, Nuyudo ang Otaka Brothers at si Zashiki ay palihim na pumasok sa opisina. Nang makita nila ang mga anino ay napasigaw sila sa takot at akala nila huli na sila pero si Haro lang pala na inakala ring magnanakaw sila. Nag-alok siyang buksan ang safe at isauli ang mga laro nila pero nang buksan niya ito ay bigla silang nakulong sa isang magical cage. Lumabas sina Miki at Hatanaka at isiniwalat na isa pala itong trap para mahuli ang mga pasaway. Kasabwat din pala nila si Haro kaso biglang dumating ang Otaka Brothers, ang Thunder and Wind God duo at gumawa ng bagyo na nagwasak sa kulungan. Nagkaroon ng habulan sa hallway at binigyan ni Hatanaka ng alak si Miki para lumakas ang powers nito, pero ang kidlat na pinakawalan ng Thunder God ay hindi si Miki ang tinamaan kundi ang jacket ni Haro, na biglang nasunog at sa sobrang panik ay tinamaan ni Haro ang fire alarm. Natigil ang kaguluhan nang napagtanto nila na maling akala lang pala ang lahat. Akala ng mga guro ay sinusubukan ng mga estudyante na nakawin ang midterm exam papers, pero ang totoo ay gusto lang nila makuha ang games nila at ipinasauli na lang ni Hatanaka ang mga devices para hindi na lumala ang sitwasyon. Pero dahil sa alarm ni Haro ay dumating ang mga fire trucks at napalibutan ang buong campus, nagkagulo ang mga ghoul at nagsitakbuhan para iligtas ang sarili.
Kinabukasan sinabi ni Haru sa mga estudyante na iimbitahan siya ng Yakai TV show na Ghoul Memoirs para gawan siya ng documentary. Binanggit ng mga estudyante na masamang ideya ito dahil isa siyang duwag na may fetish sa uniforme. Napraning si Haru at gusto na sanang umatras pero pinigilan siya ng mga estudyante. Nangako silang tutulungan siya para maging pinakamahusay na guro at hindi mapapahiya. Maya-maya ay dumating ang isang butterfly ghoul at ang nakakatakot niyang assistant. Nagpakilala sila kay Haru bilang mga staff mula sa TV show at i-interviewin siya ngayon at dinala ni Haru ang dalawa sa klase niya para ipakilala ang mga excited na estudyanteng sabik sa TV debut nila. Tumayo si Haru sa tabi ng mesa para magturo kaso nagulat siya nang napagtanto niyang ang dala niya ay ang koleksyon niya ng uniforme sa halip na textbook. Tinangka niyang kumalma pero sa sobrang kaba na tumama siya sa blackboard at nasaktan. Narinig ito ni Hatanaka mula sa kabilang klase at sumigaw kung ano ba ang problema nito. Pagkatapos ng klase ay hiniling ng butterfly ghoul kay Haru na samahan siya sa susunod na klase para makunan ng footage para sa dokumentaryo. Ang susunod na klase ay kay Hatanaka na kung saan magsasanay ng totoong pananakot ang mga estudyante, at dito ay sumama rin si Haru. Binuksan ni Hatanaka ang isang abandonadong silid-aralan at inilahad na ito ay daanan papuntang Hansho na isang abandoned shopping district kung saan sila magsasagawa ng pagsasanay para sa kanilang skills, pero sinabi ng isang ghoul na si Odegawa na hindi magandang target si Haru para sa pananakot dahil isa siyang loner at wala siyang kaibigan, kaya hindi agad makakalat ang balita tungkol sa mga pananakot. Kaya inanunsyo ni Hatanaka na bawal takutin ang matatanda, mga bata at mga may sakit at mga buntis. Di nagtagal ay nagsimula na ang training at sina Odegawa at Nuyudo ang unang nagpunta. Maya-maya ay may nakita silang dalawang pangit na lalaki na nag-uusap tungkol sa kanilang mga girlfriend, kaya napagpasyahan nilang gawin silang target. Lumapit si Odegawa sa mga lalaki bilang isang batang babae na nawawala at humihingi ng direksyon. Bigla siyang nag-transform sa isang nakakatakot na kalansay na babae at napasigaw sa takot ang mga lalaki. Pagkatapos ay hinarang ni Nuyudo ang daan nila at tinatakot sila gamit ang kanyang iisang mata. Sumunod na ipinadala sina Muna at Hiha at bigla silang nakakita ng isang babae na may afro hairstyle. Naisip nilang takutin ito pero paggawa nila nito ay binato si Hiha ng isang bangkos ng asin sa mukha. Ang babae pala ay isang manghuhuli ng masamang espiritu na inupahan ng dalawang estudyante sa high school. Mabilis niyang hinabol ang dalawa habang may dalang palakol para i-exercise sila. Maya-maya ay ikinwento ng dalawa kay Hatanaka ang buong pangyayari at sinabing itinali muna nila ang babae sa isang puno. Sumunod na ipinadala ay ang pusa na si Akasama at ang cute na raccoon dog na si Minkichi. Nakita nila ang dalawang high school girls kaya't si Akasama ay nag-transform bilang kuting para makuha ang atensyon ng mga babae. Si Minkichi naman ay nag-anyong raccoon dog, pero imbes na gumawa ng takot ay nakipagkaibigan pa sila sa mga estudyante. Nagpasya si Hatanaka na ipadala na sina Makoto at Haru at tuwa ng tuwa si Haru habang naglalakad. Habang naglalakad sinabi ni Makoto na mas kaunti na ang magic na nagagamit niya ngayon dahil nahihirapan siyang kontrolin ang isip niya. Iginiit ni Haru na huwag siyang mag-alala dahil kung may masama na mangyari at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para tanggalin ang magic ni Makoto, naghanda na si Makoto na gamitin ang powers niya sa isang lalaki na may kasamang aso. Pero biglang nagwala ang kanyang powers at naging sobrang agresibo ang aso. Hinabol nito si Haru at kinagat siya at tapos nabangga pa siya ng isang bisikleta ay nabitin siya patiwarik at tumutulo ang dugo mula sa ilong niya. Tinanong ni Hatanaka kung ayos lang siya pero galit na sagot ni Haru na kung tingin niya ay ayos pa siya ay baka kailangan nito ng bagong salamin. Sinabihan sila ni Hatanaka na dapat mapayapa ang pananakot. Biglang inalis ni Makoto ang damit ni Haru at sarili niya. Dahilan para matakot at magsisigaw ang isang babaeng nadaanan nila. Balik sa classroom ay nagpasalamat ang direktor kay Haruaki sa oras niya, kaso hindi kumbinsido ang mga estudyante at sigurado silang napaglaruan si Haru at lalabas siyang nakakatawa sa dokumentaryo, kaya nagplano silang tulungan siya. Maya-maya habang ini-interview na si Haru para sa final segment ay dumating si Hiha kasama ang iba pang estudyante na nakabihis bilang mga siga. Ipinaliwanag ni Ma'am Ichi kay Makoto na ang ginagawa ni Hiha ay kunwaring kontrabida para i-highlight ang kagalingan ni Haru. Sinimulan nila ang acting at tinali ang ilang estudyante sa poste para pilitin si Haru na sermonan sila. Sinabihan siya ni Makoto na magpakatatag at gumamit ng mas matigas na tono at sa wakas,
nagawa ni Haruaki na gamitin ang kanyang malalim at matapang na boses kaya't umatras ang mga bad boys at nagbigay ito ng magandang eksena para sa TV crew. Pagkatapos noon ay inanunsyo ng direktor na itutuloy pa nila ang pagkuha ng video para sa mga club activities, pero biglang may marshmallow gun na nahulog mula sa railing kaya't agad tumakbo si Haro para sagipin ito. Subalit pagkalapit niya ay siya naman ang nagsimulang mahulog at buti na lang ay sinalo siya sa ere ng mga mahal niyang estudyante. Pinagalitan siya ni Makoto at tinawag siyang tanga at maya-maya, tinulungan silang hilahin paakyat ng assistant director na isang malaking lalaki. Matapos ang shooting ay ipinalabas na ang documentary at masaya si Haro pero ramdam pa rin ng mga estudyante na parang may kulang. Makalipas ang ilang araw ay tumanggap si Haro ng tawag mula sa isang kamag-anak na nag-aanyaya sa kanya na bumisita sa Osaka at pumayag naman siya. Tatlo sa mga ghoul ang nakarinig nito at tuwang-tuwa sila dahil palihim silang sasama sa kanya sa mainland. Kinabukasan sina Makoto, Manichi, Hiha at Zashiki ay dumating na rin sa Osaka para bisitahin si Haro at habang kumakain sila sa isang restaurant, napansin ni Manichi na hindi pa bumabalik si Zashiki mula sa banyo. Maya-maya ay lumabas na si Zashiki pero may dalawang lalaki na sumusunod sa kanya at nanghaharot, kaya humingi siya ng tulong sa mga kasama at sinabi ni Makoto kay Hiha na kumilos at tulungan ang kaibigan nila, pero bago pa siya makagalaw ay biglang lumitaw ang isang lalaking kamukha mismo ng guro nila. Kinumpronta nito ang mga lalaki at tinatakot sila para tumigil at kamukha ito ni Haruaki pero nakaklase na damit at may suot na sunglasses. Pero bigla ring dumating si Haro at niyakap si Makoto sa baywang na dahilan para mandiri ito. Kalaunan ay nalaman nilang may kakambal pala si Haro na ang pangalan ay Amoki at magkaibang-magkaiba sila ng ugali. Sumakay sila ng kotse papunta sa bahay ni Haro at para may space sa loob, ginawang parang muddy shake si Hiha at pinaupo sa cup holder. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Haro ang Abe Shrine na sinabi ni Haro kay Makoto na ipinaliwanag na niya ang lahat sa kanyang ina. Dahil si Makoto lang ang nakakaalam ng tungkol sa shrine at biglang may lalaking nakakimono na kamag-anak ni Haro ang tumakbo palapit para batiin siya, pero sinipa siya ni Haro sa sikmura para pigilan itong magsabi ng sikreto tungkol sa shrine. Nang tanungin ng mga ghoul kung sino ang kawawang lalaking iyon na nasa sahig, sagot ni Haro ay isa lang daw itong bound spirit at sinabihan din niya ang kanyang ina na huwag ipaalam sa mga ghoul ang tunay na gamit ng kanilang bahay bilang isang shrine. Sa loob ng bahay ay nagtipon silang lahat at tuwang-tuwa ang ina ni Haro na makita ang mga kaibigan ng anak niya. Ikinwento pa nito ang mga nakakatuwang alaala at kalokohan ni Haro noong bata pa siya, pero dumating si Amoki at nagsimulang insultuhan ang kapatid niya na tinawag pa itong bobo at walang kwentang guro. Pinagalitan siya ng kanilang ina pero sinabi niya na panoorin na lang ang paborito nitong TV show para tumigil. Pagkatapos nito ay pinalayas niya ang mga ghoul sa bahay at sinabing hindi dapat tumira ang kapatid niya kasama ng mga multo. Ayon pa kay Amoki ay pipilitin niya si Haro na mag-resign at pinagbantaan ang mga ghoul na lumayo sa kapatid niya. Nang tanungin ni Haro kung bakit galit na galit si Amoki sa mga ghoul at sumagot si Amoki na ayaw niyang ang kapatid niya ay tumira kasama ng mga kakaibang nilalang, nang marinig ni Hiha ang sinabi nito ay pumasok siya sa loob at sinabing tigilan na ni Amoki ang pagiging bitter sa kapatid niya. Pero nang makita ni Amoki si Hiha sa anyong ghoul ay bigla siyang himatayan sa sobrang takot. Pagkatapos nyon ay humingi ng paumanhin ang ina ni Haro sa mga bisita at inanyayahan silang sumama sa taunang festival ng shrine at tumulong sa mga tindahan. Pagdating nila sa venue ay nagulat silang lahat sa dami ng mga tindahan at iminungkahi ni Haro na tumulong ang mga ghoul sa mga game stalls at agad naman silang pumayag. Pagkatapos mag-set up ng ilang game stalls ay nagsimula ng biruin at guluhin si Haro ng mga ghoul, gumuhit si Makoto ng bullseye sa kanyang damit at muntik ng tamaan ni Hiha ang tiyan niya ng mud balls, pinayuhan sila ni Haro na magpakahinahon at huwag magpahuli sa mga tao. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ang kasayahan at sina Haro, Amoki at Makoto ay nasa water balloon shop. Nag-alok si Haro na kukuha muna ng makakain at pagkaalis niya ay sinabi ni Amoki kay Makoto na wala siyang exorcism powers, kaya si Haro lang ang nagmana ng kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Ikinwento niya na noong bata pa sila ay ipinagbawal ng kanilang ama na buksan ang isang pinto kung saan nakakulong ang isang malakas na ghoul na nangunguha ng kaluluwa, pero aksidenteng nabuksan ito ng kanilang ama at muntik na siyang maagawan ng kaluluwa ng ghoul. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nailigtas sila ni Haro gamit ang taglay niyang kapangyarihan,
Nang tanungin ni Makoto kung bakit hindi nila sinabi kay Haro ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, sinabi ni Amoki na bago pa nila masabi ay napapalayas na ni Haro ang lahat ng multo gamit ang kanyang lakas. Kaya binigyan na lang nila siya ng kwintas na perlas para kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ni Amoki ang kanyang takot para sa kaligtasan ng kanyang kapatid pero sinigurado ni Makoto na aalagaan niya si Haro kung sakaling may masamang mangyari, dahil hindi siya gaanong naaapektuhan ng kapangyarihan nito. Hiningi niya ang tiwala ni Amoki at sinabing mahusay na guro ang kapatid niya at narinig ni Haro ang usapan at agad siyang tumakbo papunta kay Amoki at niyakap ito ng mahigpit habang nalulunod sila sa tubig ng kasiyahan. Nang makita ni Amoki na magkasundo na silang dalawa ay tahimik siyang humiling ng mabuti para sa kapatid niya. Kinabukasan ay nasa istasyon na ang mga gol at handa nang bumalik kasama si Haro at bago sila umalis, hiniling ni Amoki kay Makoto na alagaan ang kanyang kapatid at sumunod na araw ay sports day na ng Ghoul School, idineklara ng principal na opisyal na itong nagbubukas. Isang weirdo na may maskara ang nag-anunsyo na ang klaseng magiging huli ay kailangang mawala at mababawasan ng sahod ang kanilang homeroom teacher. Dagdag pa niya ang guro ng natalo na klase ay pipilitin ding magsuot ng pulang brief habang nagtuturo. Agad na umalma si Haro at ipinaglaban ang kanyang karapatang pantao. Si Haro ang inatasan na mangolekta at tumingin ng mga papel ng scavenger hunt relay at mula sa kanyang klase na sina Miss Uka, Zashiki at Hiha ang sumasalang ay nagsimula na ang scavenger hunt relay at ang maliit na si Mimkichi ay biglang nag-transform bilang isang malaking lalaking maskulado na may abs at malalakas na binti. Siya ang unang nakarating sa kahon ng tanong at pagkakita niya ng tanong, agad siyang tumakbo pabalik sa klase at binuhat si Makoto at lumabas sa tanong na best friend ang kailangan, kaya kinuha niya ang matalik niyang kaibigang si Makoto. Pagkatapos ay ipinasa ni Makoto ang baton kay Zashiki na tumakbo agad ng mabilis at pagbukas niya ng tanong, lumabas na kailangan niyang kunin ang Sword of the Dragon King kaya't bigla siyang lumiko at tumakbo papunta para hanapin ang espada, samantala ay sabik na naghihintay si Hiha sa pagbabalik ni Zashiki. Maya-maya ay narinig niya ang sigaw ni Zashiki at tinatawag ang pangalan niya at sinabing dala na niya ang espada ng hari. Iniabot ni Zashiki ang espada kay Hiha at sinabing nasa dorm niya lang pala ito dahil minsan niya itong nakuha mula sa dragon pero nakalimutang isauli. Agad nang bunot ng tanong si Hiha pero napansin niyang mahirap ito na kailangan niyang pumili ng isang kaklaseng palihim niyang hindi gusto. Marami siyang pinagpilian gaya ni Zashiki na baka hindi naman magdamdam dahil matagal na silang magkaibigan, pero nalito siya at naisip na lahat ng kaklase niya ay kahanga-hanga. Napansin niya ang isang gusot na tanong sa kamay ni Meikich at hiniram ito na ibinigay naman agad nito. Ang tanong ngayon ay kung sino ang crush ni Hiha at agad siyang tumakbo papunta sa banyo para kunin si Makoto at dali-daling tumakbo patungong finish line para makuha ang unang premyo. Pagkatapos ng karera ay mahigpit siyang niyakap ni Haro at nang tanungin ni Makoto kung ano ang tanong niya, doon lang napansin ni Hiha na mali pala ang pagkakabasa niya at nang makita ni Makoto ang totoong tanong na nagsasabing secret crush at siya ang pinili ni Hiha na naging sobrang awkward ang sitwasyon. Nagpaliwanag agad si Hiha na isa itong malaking pagkakaintindihan at nahihiya na sinabi ni Makoto na gusto niyang manatiling kaibigan ni Hiha, at halos mawalan ng malay si Hiha sa kahihiyan at sunod na event ay ang Monday Roga Throwing Battle, kung saan nataman si Haro ng isa pero agad ding naka-recover matapos siyang palakpakan at tanungin ng mga estudyante kung pwede niya silang i-review para sa horseback battle. Nagsimula na ang horseback match at ang layunin ng mga kalahok ay agawan ng headband ang ibang kalahok. Sinunod nila ang plano ni Haro na kung saan si Uda ay nag-transform bilang malaki at itinago sa bibig niya ang ibang kalahok. Ang mga mabilis gaya ni Namiko, Aki at Mokkichi ay nagbibigay ng matinding hamon sa mga kalaban. Si Mokkichi ay nag-transform sa isang long-arm tool at kinuha ang lahat ng headband sa isang iglap, pero nadulas siya at bumagsak palayo sa kabayo niyang si Makoto kaya't agad siyang na-disqualify at biglang nagkagulo ang iba para maagaw ang mga headband mula kay Mokkichi, pero nakatulong ang mga kaklase ni Haro gaya ni Karashi na marunong mag-predict ng hinaharap at nakuha nila uli ang mga ito. Habang nagdiriwang si Haro ay napalibutan naman ang team ni Naiyudo ng ibang klase. Tinulungan sila ni Hiha gamit ang Magic Mud Swamp niya pero biglang sumali si Maida at nag-transform bilang isang sirena, saka dinala sa ere ang mga kakampi niya dahil sa biglaang paglipad, nahilo si Hiha pero tinulungan sila ni Udagawa gamit ang kanyang kakayahan.
Sa wakas ay lumaban pabalik ang class 2 hanggang 3 at sinabi ni Maida kay Hiha na gamitin ang mud swamp niya para maalis ang mga kalaban pero dahil sa sobrang hilo, nasuka si Hiha kay Maida at naging dahilan ito para lumubog siya sa isang pool ng putik. Sa dami ng pagkatalo sina Uda at Nuyudo na lang ang natitirang miyembro ng team dahil lahat ng kaklase nila mula sa class 23 ay natanggal na. Nagsimula ng magdiwang sina Hatanaka at Miki sa pagkatalo ng klase, pero pinapaalala ng principal na may natitira pang team mula sa klase ni Haro at ito ang team ni Zashiki. Lumalabas na pinayuhan pala ni Haro si Zashiki na mag-invisible at agawin ang maraming headbands at nang marinig ito, napagtanto ng principal na may talento si Haro sa pag-organisa ng mga goal at pagpapasunod sa kanila sa mga plano, dahil kay Zashiki ay nakakuha ng 3 pwesto ang klase ni Haro. Maya-maya ay inutusan si Haro ni Hatanaka na kunin ang mga gamit para sa sports mula sa sports room at sumama si Makoto para tumulong, habang inililipat nila ang mga troso na isang goal ang aksidenteng natapilok sa mga troso at naitulak ang hagdang inaakyatan ni Haro, kaya nahulog siya sa sahig. Biglang gumugulong pababa ang mga troso at muntik nang mabagsakan si Haro, pero mabilis na tumalon si Makoto para iligtas siya at itinulak siya palayo sa panganib at hindi gumamit si Makoto ng magic at nadapa siya sa isang troso na bumagsak sa kanya, kaya halos hindi siya makagalaw. Pagkarinig ng ingay ay agad dumating si Hatanaka at ginamit ang kanyang mahiwagang braso para hatiin ang troso at iligtas si Makoto. Napansin niyang umiiyak si Haro na hindi alam ang gagawin para iligtas ang kaibigan. Napuno si Haro ng matinding enerhiya na mag-isang inangat ang troso at tumakbo papuntang klinik bitbit si Makoto. Sabi ng doktor ay may bali lang si Makoto at gagaling din agad pero hindi na siya makakalahok sa sports day. Nalungkot ang buong klase at napaiyak sila. Si Hiha ay literal na natunaw sa pagkabigla at naging slime at habang si Mimiki ay tumabi kay Mikito at patuloy sa pag-iyak, sinabi ni Makoto na ayos lang siya at tigilan na nila ang mga kakaiba nilang reaksyon. Ang susunod na kompetisyon ay obstacle relay race na kung saan bawat klase ay pipili ng tig-iisang kinatawan mula sa hayop, inanimate at humanoid ghoul. Dapat sana ay si Mikito ang tatakbo pero pinakiusapan siya ni Haro na huwag nang sumali at nagumpisa na ang huling laban at ang pusa mula sa klase ni Haro ang unang lumaban. Pagdating sa unang obstacle ay isang log-style balance beam na laman ng pusa na dito nasaktan si Makoto, kaya ginamit niya ang mahahabang kuko para sirain ito. Ang sumunod ay Toy Heaven pero pumikit ang pusa para huwag matukso at dumiretso hanggang maipasa ang baton sa Silk Sheet Ghoul. Tumakbo ang Silk Sheet Ghoul papunta sa finish line pero nasalubong niya ang Wind Obstacle. Kumuha siya ng Science Club Special Explosive at natalo ang mga Wind Ghoul at inaabot niya ang ribbon kay Haro na pumalit kay Mikito. Pero kailangan niyang matawid ang isang vaulting box na may 1,000 tier at akala ng lahat katapusan na ito ni Haro. Pero ibinunyag ni Makoto sa lahat ang lihim na kapangyarihan ni Haro at nag-aalala ang iba baka makasakit ito ng ghoul, pero gusto pa rin nilang tulungan ang kanilang guro. Lahat sila ay pamwesto para tumulong kay Haro at biglang lumitaw ang principal sa likod ni Miko at tinanong kung gagamitin na ba ang exorcism powers ni Haro. Lumitaw ang mga estudyante sa harap ni Haro suot ang mga paborito nitong uniforme. Nagtawanan ang lahat pero pinaalalahanan siya ng mga estudyante na ibigay ang kanyang buong galing. Tumayo sa posisyon si Haruaki at sa gulat ng lahat ay mabilis niyang inaakyat ang vault na inactivate ang kanyang kapangyarihan at tumalon papunta sa kabilang side. Lahat ay napanganga sa galing niya at matagumpay niyang nalampasan ang vault at tinapos lahat ng obstacle. Nilampasan ang naunang pagtatakbo gamit ang unstoppable na lakas at nanalo sa karera. Tumakbo siya papunta sa kanyang mga estudyanteng nakauniforme at kinuhanan sila ng litrato. Sabay sabing karangalan ko ito. Pero agad siyang pinagbantaan ni Makoto na bumalik sa lupa o tatawagan niya ang pulis dahil mukha siyang pervert. Sa huli ay nanalo ang klase ni Haro pero pinasuot pa rin nila siya ng pulang brief dahil napapahiya sila sa buong paaralan, at nagreklamo pa ang mga magulang na isa siyang pervert na obsessed sa uniforme. Malapit na ang kaarawan ni Makoto at nagsimula na siyang makatanggap ng mga regalo dahil isa siya sa mga popular. Maya-maya ay dumating si Haro sa classroom at sinabing ay umupo na ang lahat. Pero biglang itinuro ni Mikichi na ang nasa harapan nila ay hindi si Haruaki at kundi ang kanyang doppelganger. Dinala ni Makoto ang peking Haro sa kurbata nito at dinala nila ito kasama sina Class Ha at Zashiki palabas ng classroom. Tinanong ni Mikito kung bakit siya nasa isla at bakit hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging hopeless na brother lover.
Ibinunyag ni Amoki na ikinulong niya si Haro sa loob ng banyo, at gusto lang niyang maging si Haro sa loob ng isang araw para makita kung natutupad ba nito ng tama ang tungkulin bilang guro, kaya napagdesisyonan ng iba na tulungan siya. Sinabi ni Makoto sa mga kaklase na nawala ng alaala si Haro kaya may konting pagbabago sa ugali nito, pero biglang pumasok si Odegawa sa silid-aralan at humingi ng paumanhin sa pagiging huli at dahil iniligtas niya ang isang kuting, bigla siyang nag-transform bilang isang kalansay kaya napahandusay si Amoki sa sobrang takot at hirap na makatayo muli. Sinubukan ng mga estudyante ang lahat para maibalik ang alaala ni Haro at bukod kina Makoto at ilang kaibigan, walang nakakaalam na si Amoki lang ang nagpapanggap at ipinakita nila ang isang sailor uniform kay Amoki, pero wala siyang pakialam. Maya-maya ay dumating si Yanagade at nagdala ng gamot para kay Haro pero wala rin itong silbi. Pagkaalis ni Yanagade ay tinanong ni Makoto si Amoki kung nasasanay na ba ito sa mga ghoul, pero takot pa rin siya sa mga hindi mukhang tao. Biglang may malakas na tunog at nadapa pala si Kisame na isang long neck ghoul at agad siyang binuhat ni Amoki papuntang klinik na dahilan para mamula si Kisame. Nahulog at nawalan ng malay si Amoki dahil sa sobrang nerbiyos. Pagkagising niya sa medical room ay nakita niyang umiiyak ang mga estudyante at nag-aalala sa kanya at doon niya na-realize kung gaano kamahal ng mga estudyante ang kanyang kapatid at ginagawa nila ang lahat para tulungan siya. Sinabi niya kay Makoto na babalik na siya sa Osaka at huwag nang sabihin kay Haro ang tungkol sa insidente. Maya-maya ay sinagip ni Makoto si Haro mula sa banyo at sinipa siya dahil bumalik na naman sa pagka-pervert. Habang pauwi si Haro na papunta sa klase ay iniisip niya kung bakit siya ikinulong sa banyo at nakasalubong niya si Mama Yama, na plano sanang bigyan si Makoto ng regalo para sa birthday nito pero nahihiya siya. Narinig niya nagatada ang usapan at nagalok kay Mama Yama ng kanyang espesyal na pabango para maging confident at charming siya at binudburan niya ang dalawa ng kaunting spray. Maya-maya ay dumating si Hiha sa hallway at naamoy ang pabango at nabaliw ito sa epekto ng scent. Hinawakan si Mama Yama sa kamay at nag-confess ng todo ang titig. Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang nagko-confess kay Mama Yama ang mga lalaki. Nagpanik si Haro at tumakbo para iligtas ang sarili at ipinaliwanag niya nagatada na ang pabango ay may epekto sa mga lalaking ghoul na nakakaakit ito, dahil walang ilong si Naiyudo ay hindi siya naaapektuhan ng pabango, nagboluntaryo siyang gumawa ng kurtina para makatakas sila. Pero bigla silang napunta sa dead end ng hallway at tinawag ni Haro si Makoto para tumulong, agad lumitaw si Makoto at pinagsisipa ang mga estudyante habang sumisigaw, bakit kayo parang mga zombie na in love? Gumamit siya ng magic pero nasobrahan at napunit ang mga damit ng mga lalaki kaya't biglang naging parang pervert show ang buong paaralan, nagpatuloy sila sa pagtakas pero ngayon ay inutusan ni Haro ang mga marshmallow ghoul na kunin ang water cage ng swimming pool boss sa courtyard. Hiniling ni Haro kay Makoto na buhatin si Mama Yama at tumalon sa tubig at ginawa ito ng gwapong si Makoto at pagkalublab nila sa tubig, nawala ang epekto ng pabango at natauhan ang lahat at nahihiya nang mapansin na hubad sila sa gitna ng schoolyard. Pagkatapos ay tinanong ni Makoto si Mama Yama kung ayos lang siya at nagpasalamat ito sa kanya at inaabot ang isang tela na may Tanuki print bilang kapalit sa handkerchief na pinahiram ni Makoto noon. Pero pagbungad ng panyo ay nalaman nilang brief pala ito nang makita ito ng lahat ay nagkagulo at nagsisigawan, ngayon ang underwear anniversary ni Makoto. Humingi ng paumanhin si Mama Yama at sinabing nagkapalit lang daw kasi magkatabi ang underwear at handkerchief section sa department store, maayos na ibinalik ni Makoto ang underwear at agad na tumakbo para habulin ang mga kaibigan niyang pervert na patuloy pa rin sa pang-aasar. Kinagabihan ay nag-organisa ng onsen bath ang mga estudyante dahil nawalan ng tubig sa dorm at sa side ng mga babae. Pinag-uusapan nila ang mga tipo nilang lalaki at tinanong ni Mama Yama si Zashiki kung ano ang type ni Makoto. Sa kabilang banda naman ay abala ang mga lalaki sa pag-uusap tungkol sa mga usapang panglalaki. Paglabas nila mula sa onsen at nagkaroon ng awkward na katahimikan habang tinatitigan ng mga lalaki ang mga babae na parang nakita nila ang pinaka-nakakahiya sa kanilang buhay. Samantala ay tumakbo si Nuyudo papunta kay Odegawa matapos niyang marinig na gusto pala siya nito. Sa buong isla ng Hayaki ay kumakalat ang balita tungkol sa isang kidnapper ng animal ghoul na kinukuha ang mga hayop at pagkatapos ay ibinabalik ng ahit na ang mga balahibo. Nag-aalala si Haro habang kinakausap si Miki nang tanungin siya ni Makoto kung nakita niya si Manichi. Napansin ni Miki kung bakit si Makoto ay nasa labas ng klase gayong dapat ay may klase pa sila kay Hatanaka.
biglang pumasok ang dalawa pang estudyante sa faculty room at sinabing hindi dumating si Hatanaka sa klase at nawawala rin ang iba pang animal ghouls na nagpapatunay sa pinakamasama nilang hinala. Tumalon agad mula sa bintana sina Haruaki at Makoto para iligtas ang kanilang mga kaibigan at guro habang si Nuyudo ay agad namang tumawag sa pulis at sa kabilang banda sina Hatanaka, Minkichi at ang pusa ay napagtantong nakakulong na pala sila sa loob ng isang kulungan, kasama ang iba pang mga hayop. Biglang lumitaw ang isang crow ghoul at nagpakilala bilang vice captain ng Kurasogang na sa kabilang dako. Pinapanood ng leader ng gang sa kanyang kamera ang paglapit ng mga kaibigan ng mga bihag kaya agad siyang nagplano. Nagpadala siya ng grupo ng mga babae kay Mickey dahil natatakot si Mickey sa mga babae bunga ng 5 matapang at dominant niyang ate na palagi siyang inuutusan, dahilan kung bakit wala siyang love life at nang tumabi sa kanya ang mga babae, naiwan siyang mag-isa at hindi makakilos. Samantala ay naghahanap si Makoto kina Haro at Miki nang biglang dumating ang daan-daang clone ni Haro at niyakap siya. Doon niya na-realize na natrap siya at sa kabilang banda naman ay nakita ni Haro ang isang convenience store, pero halos maihi siya sa takot nang makita niyang may dalawang high schooler na nakaupo sa harap nito. Sinabihan siya ng marshmallow ghoul na magpakalalaki at harapin ang mga ito dahil kung uurong siya at isa siyang walang kwentang guro. Narinig ito ni Haro at hinarap ang mga siga pero nagsimula silang mabuli siya. Sa takot ay biglang na-activate ang powers ni Haro at nagbitaw ng shockwaves na nakabasag ng spell na nilagay ng gang leader. Sa loob ng hideout ay naghahanda na ang mga masamang loob na gamitin ang mga clipper para ahitin ang mga balahibo ng mga animal ghoul at ibenta ito ng mahal. Nang makita ng secretary ng kidnapper sa CCTV ang powers ni Haro, napagtanto niyang ito ang matagal na niyang hinahanap. Lumitaw siya sa harap ni Haro at tinanong kung anong klaseng mahika ang gamit niya para wasakin ang spell ni Karaso Tengo. Nagsisinungaling si Haro at sinabing nagtatrabaho lang siya sa pabrika pero hindi naniwala ang secretary. Maya-maya ay dumating ang gang leader at nalaman niyang hindi si Haro si Semi Abe kundi ang kanyang ninuno. Inalok niya si Haro na sumali sa Kuraso Gang at iwan ang trabaho niya sa masungit na principal. Pero biglang lumitaw ang principal na nakamaskara at sinabihan si Karaso na tigilan ang pagiging immature at tigilan din ang pang-aagaw ng tao niya. Inakusahan ni Karaso ang principal na obsessed sa mga ninuno ni Haro at nagulat si Haro sa narinig, samantala ay nakatakas na sina Hatanaka at ang mga estudyante pero natatakot si Minkichi na baka matagpuan sila ng mga gang member at gamitin silang pagkain. Nang marinig ito ay napaiyak ang pusa na ghoul at umamin na ayaw pa niyang mamatay dahil gusto pa niyang maging alagang pusa ni Nuyudo kapag nag-asawa ito. Sinigawan siya ni Hatanaka at sinabing hindi naman siya totoong cat ghoul. Sa gitna ng gulo ay natagpuan sila ng mga tauhan ng kidnapper. Sumigaw si Minkichi para hanapin ang matalik niyang kaibigan at agad namang lumitaw si Makoto at sinipa ang likod ng kalaban. Niyakap siya ni Mim at nagsumbong sa nangyari habang sila ay bihag. Pero bago makakilos si Makoto ay binato sila ng minion ng gang ng Sorcery Stone kaya napilitan silang tumakbo para iligtas ang sarili. Naawat ni Mickey ang isa sa mga bato pero binato pa sila ng mas marami at natabunan si Mickey ng isang malaking bato. Lumapit ang kalaban kay Makoto pero ginamit nito ang kanyang magic at winasak ang tulay, dahilan para bumagsak ang mga bato sa principal, sa secretary at sa gang captain na nagtatalo kung sino ang dapat kumuha kay Haro. Dinala sila palabas ng vice captain at sinabihang tumakbo na para mailigtas ang kanilang buhay pero nahulog silang lahat sa isang putikan na ginawa ni Hihak. Maya-maya ay dumating na ang lahat ng ghoul mula sa klase 2 hanggang 3 at nalaman nilang tinawagan na ni Zashiki ang mga pulis, pero nakatakas pa rin ang 3 salarin matapos nilang makawala sa putikan ni Hiha. Kinabukasan ay naging maayos na muli ang lahat at masaya si Haro na wala ng bagong krimen. Araw na ng kampong sa tabing dagat sa labas ng isla pero nalaman nilang niloko lang pala sila at kailangan nilang manatili ng isang gabi sa isang lumang gusaling na pupuno ng multo, para sa spookology test na inorganisa ni Hatanaka. Kinagabihan bago matulog ay tinanong ni Haro ang mga estudyante kung may mga girlfriend ba sila, pero wala ni isa sa kanila at biglang dumating si Hatanaka at sinipa si Haro dahil sa pakikipag-usap tungkol sa love life sa mga estudyante. Sinabihan niya silang matulog na kung ayaw nilang halikan sila ni Mickey bilang good night. Makalipas ang ilang oras ay ginigising ng pusa na ghoul si Nuyudo para samahan siya sa banyo. Habang naglalakad sila ay nasalubong nila si Zashiki na nagsabing hindi pa bumabalik si Odegawa mula sa CR, kaya nagpasya silang tatlo na magkasamang pumunta sa banyo.
Pagkalipas ng ilang minuto ay sinabi ni Nuyudo kay Zashiki na papasok na siya sa girls na bathroom para hanapin si Odagawa, pero pagkasampa niya sa loob at bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog at isang kamay ang humila sa kanya papasok. Samantala ay hinahanap ng Catgirl si Nuyudo pero natakot ito nang marinig ang mga kakaibang tunog at yabag. Gumapang siya papunta sa silid ni Haro at ikinwento ang pagkawala ng ilang mga estudyante. Maya-maya ay dumating ang iba pang mga estudyante at nagsabing 10 na sa kanilang klase ang nawawala. Bigla nilang narinig ang boses ni Hatanaka na ipinapahayag na nagsimula na ang Spookology exam. Ayon sa kanya ay babalik ang mga alumni ng Hayaki Academy para takutin sila at isa sa mga alumni ang may hawak ng susi sa main door. Kung matatalo nila ito ay makakaalis sila subalit kung hindi ay kailangan nilang gumugol ng kalahati ng bakasyon sa extra classes. Hinati ang mga estudyante sa 4 na grupo at biglang lumitaw ang isang yunkai na may itim ang mga ngipin pero napa-freeze ito ng grupo mula sa ice school, samantala ang grupo sa unang palapag ay hinahabol ng isang skeleton mula sa classroom, anatomical model at isang kindred ghoul na nagtago sila sa medical room. Sa loob ay natagpuan nila ang dati nilang school doctor na nag-aaral din noon sa Hayaki Academy 100 years ago. Ipinakilala nito ang mga evil yakai na may magagandang maskara pero sa likod ng mask ay ang tunay nilang anyo at kumakain sila ng tao. Maya-maya ay inanunsyo ni Hatanaka na 11 na lang ang natitira at nagsisigaw si Manichi sa takot at sinabi niyang kailangan na nilang hanapin ang susi bago pa silang lahat mahuli. Idineklara ni Yanya na kapag hindi sila nagtagumpay, gagamitin niya ang kanyang special medicine para pasabugan ang buong gusali at makatakas. Pero biglang nagdoble si Yanya na nangangahulugang may doppelganger yakai na lumapit sa kanya. Sinubukan na takutin ni Manichi ang peke gamit ang isang rocket pero biglang nagkaroon ng ideya si Yanya, gamitin ang kanyang gamot sa impostor. Pagkabato niya ng gamot ay sumabog ang buong 3rd floor at nadamay ang iba pa at ibig sabihin na huli na rin ang Team 3 at habang nangyayari ito ang isa pang grupo ay papunta na sana para takutin si Hatanaka. Pero napatigil sila nang makita nila ang isang night parade sa labas ng bintana. Inatake sila ng parade at isang tren ng mga kalansay ang dumampot kina Zashiki at iba pa at naiwan si Hiha para habulin sila. Sa kabilang dako ay nag-aalala ang Group 4 para sa mga nawawalang kaklase, pero biglang lumitaw si Nuyudo na mukhang sugatan at takot. Sinabi niyang inatake siya ng isang kakaibang yakai at tinanong kung nahanap na ba nila ang susi. Pero may napansin si Haro na kakaiba kay Nuyudo kaya't agad niya itong sinabi kay Makoto, biglang may dumating na daga na may dalang susi at sinubukan na tumakas pero pinigilan ito ng Ice Lady para makuha ang susi. Sa huli ay nalaman nilang ang daga pala ay si Mouse Sensei lang na niloloko sila gamit ang candy stick na mukhang susi. Dumiretso ang Group 4 sa unang palapag pero napansin ni Haro ang mga bakas ng kamay na may dugo sa pader at agad niyang binalaan si Miko. Biglang lumitaw ang isang babaeng may bowl cut at naka-sailor uniform, na agad naka-attract kay Haro pero agad siyang dinala ni Makoto at sabay-sabay silang tumakbo palayo. Nahuli ng bowl cut girl ang Catgirl pero iniligtas siya ng Ice Lady, kaso nahuli rin siya ng isang stalkang yakai at maya-maya ay nakita nilang papalapit ang night parade carriage na may sakay sina Zashiki at iba pa, nilubog ito ni Hiha gamit ang kanyang mud puddle. Nag-alok si Hiha at Ice Girl na harapin ang yakai para bigyan ng pagkakataon ang iba na hanapin ang susi. Habang tumatakbo ay naramdaman ni Makoto na may mali at sinabi niyang alam niyang hindi kailanman iiwan sila ng mga guro nila, huminto sila at napansin nilang sumisikat na ang araw at mauubos na ang oras nila. Hinawakan ni Makoto si Haro at sinabi niyang siya ang may hawak ng susi at inaabot ni Haro ang susi at binuksan ang pinto at nagbunyi ang lahat at pinuri si Makoto sa pagtuklas nito. Ipinaliwanag niya na nagsasalita si Haruaki ng mga kakaibang bagay at hindi inaalis ang kamay sa bulsa buong oras habang tumatakbo. Tinawag ng Catgirl ang peking Nuyudo at sinabing ang tunay niyang kaibigan ay hindi siya kailanman iiwan sa CR. Dito na nagpakita ang tunay na anyo ng peking Nuyudo na isang mommy cop na alumnus ng Hayaki Academy Batch 2. Kalaunan ay nahanap nila ang lahat ng nawawalang mga kaibigan at umalis na rin ang mga alumni yakay sa campus. Lahat ay nag-usap-usap kung paanong napapahiya si Haro dahil kinausap niya ang isang imahinaryong sailor girl. Ngayon ay may home visit si Haro sa mga bahay ng kanyang mga estudyante, pero sobrang pagod na siya dahil ilang araw na siyang halos makain ng mga estudyanteng yakay na magulang, alagang hayop at mga kapatid na nang kailangan niyang bisitahin ang bahay ni Minkichi, isinama niya si Makoto.
Pagdating nila ay nagulat sila sa laki ng mansion at sinalubong sila ng 12-dosenang bodyguards. Hindi makapaniwala si Haro na ganoon kalaki ang bahay ni May na lalo nang ipakilala sa kanila ang 30 niyang kapatid. Pinapasok sila ng bunso at ipinakilala sa mga magulang ni May na pareho silang mukhang samurai. Ang ama ni Maine ay ayaw sa ideya na isang tao ang guro ng anak niya at humiling kay Haro na patunayan ang sarili sa isang labanan ng lakas. Ipinaliwanag ni Minkichi na ginagawa talaga ito ng tatay niya sa lahat ng homeroom teachers na si Miki lang daw ang nakaligtas noong nakaraang taon. Maya-maya ay hinabol ni tatay si Haro gamit ang palakol pero ayaw ni Haruaki gamitin ang kanyang exorcism powers sa harap ng magulang. Kaya sinuntok na lang niya ang lupa para supilan ang sarili niyang kapangyarihan at pagkatapos, tinatakot niya si tatay na isusumbong niya ito sa asawa nito dahil sa lihim na paghanga niya sa isang babae mula sa hometown ni Miki. Nagpapalakas ng loob si Haro na nagpakita ng tapang at sinabing handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga estudyante. Sa wakas ay pumayag ang matanda at sinabing alagaan ni Haro ang kanyang anak. Nakita ni Makoto at ng iba kung paanong napapayag ni Haro si tatay kahit puwersado, pagkatapos ay dumating ang nanay ni Maine at agad niyang ginawang tunoki ang asawa niya, nang marinig nito ang tungkol sa babaeng taga-hometown ni Miki. Pagkatapos ay inamin niyang nakuha ni Haro ang respeto niya dahil napapayag nito ang asawa niya nang hindi gumagamit ng mahika, pero biglang hinalikan sa labi si Haro ng bunso nilang kapatid kaya't hinabol na naman siya ng tatay ni Maine. Dito siya nangakong hinding-hindi na siya mag-home visit ulit. Pagkatapos ng home visits ay sumama si Haro sa mga guro sa pagbisita sa ibang paaralan sa Kyoto. Natuwa siya sa dami ng mga estudyanteng nakauniporme at doon niya nalaman kay Mouse Sensei na sina Hatanaka at Miki pala ay matagal nang magkaibigan simula pa high school. Naalala ni Miki na noong kabataan nila dinala ng ibon si Mouse Sensei kaya't sila nakatakas sa boring na temple visits na parang impyerno para sa mga ghoul. Pero habang naglalakad sila ay nabangga nila ang isang lalaking kamukha ni Haro at bigla itong umiyak. Maya-maya ay napansin nilang may batang lalaki na umiiyak at naghahanap sa kuya niya, pero hindi pala tao ang bata at nagsimula itong gumamit ng kakaibang mahika at naghulog ng kung ano-anong bagay sa ulo ng tatlo. Binigyan siya ni Haro ng ice cream at ikinwento ng bata kung paano siya naligaw. Nang tanungin siya ni Haro ay sinabi niyang nawawala siya habang hinahanap ang Nagoya Station. Sawa na sina Hatanaka at Miki sa kalokohan ni Haro lalo na't sila pa ang napipilitang buhatin siya papunta sa banyo. Pagbalik nila ay nalaman nilang kinuha na pala ng garbage truck ang laruan ng nawawalang bata. Tumakbo si Haro ng buong bilis para habulin ang laruan at sumunod sa kanya sina Miki at Hatanaka gamit ang police bicycle. Pagkaraan ay binato ni Hanaka ng bato ang ibon na may dala kay Mr. Mouse at nang bumagsak si Mouse sa garbage truck, agad nitong sinisigawan ang ibon para masipa palabas ang laruan. Nahuli ni Haro ang laruan at nahanap rin nila ang kuya ng batang nawawala at bilang pasasalamat, binigyan nito si Haro ng isang agimat at maya-maya, dumating ang principal at kinausap sina Hatanaka at Miki. Pasimpleng nagpasalamat siya kay Haro at bumubulong na magkikita silang muli. Pagkatapos marinig ang kwento ng nakaraan ay napaisip si Miki kung ano na kaya ang nangyari sa misteryosong lalaking nawala noon sa Kyoto. Pagbalik ni Haro mula sa CR at tinanong siya kung bakit mukhang bagbog siya, sabi niya ay medyo naiinggit lang siya kina Miki at Hatanaka na sobrang lapit sa isa't isa, samantalang siya ay halos walang kaibigan kaya't inalok siya ng dalawa na tawagin na lang sila sa kanilang mga unang pangalan upang maging mas malapit sila sa isa't isa. Masayang pumayag si Haro at nagsimula na ang summer vacation at sumakay ng bus ang mga estudyante papuntang Tokyo para sa kanilang school trip, habang papalabas na sila ng bus at biglang sumigaw si Minkichi na nawawala ang kanilang guro na si Haro. Agad tumawag si Makoto sa cellphone ni Haro at nalaman niyang nadala ito ng dagsa ng tao sa subway at ngayon ay ligaw na kung saan. Sinabihan ni Makoto si Haro na bumalik agad dahil hindi ito marunong sa direksyon at tiyak na mawawala sa subway. Pero biglang namatay ang cellphone ni Haro habang nasa gitna ng tawag. Ibinahagi ni Makoto ang balita kay Hatanaka na agad namang pumayag na tumulong sa paghahanap. Samantala ay naiwan si Mr. Mouse para bantayan ang klase at itinakda niya ang mga alituntunin ng paghahanap. Bawal makita ng mga tao ang mga ghoul, bawal ipakita ang tunay na anyo, at dapat mag-disguise ang mga non-human ghoul upang hindi mahalata. Nagkalat ang mga estudyante sa buong Tokyo na bawat isa ay gamit ang kani-kanilang kakayahan para hanapin si Haro. Sa isang templo sa Sakisa ay may ilang ghoul na nalibang sa pagpapapicture kasama ang mga turista,
habang ang mga matatalas ang paningin ay umakyat sa Tokyo Tower para mag-scan ng lungsod. Si Zashiki naman ay na-distract at biglang tumakbo papunta sa tindahan para bumili ng video games. Tinawagan ni Makoto ang grupo para i-report na hindi nila nakita si Haru sa istasyon. Biglang lumitaw si Dr. Takahashi at ang kasama niyang doppelganger cop at inimbitahan sina Makoto at ang kanyang team sa isang tea shop. Pero nakaramdam si Makoto ng kakaiba kaya nag-alinlangan siya, samantala si Haru ay nahihirapang makalabas ng subway at habang pababa siya ng tren, nahulog ang agimat mula sa kanyang bag at pinulot ito ng isang lalaking kamukha ni Makoto at inabot pabalik sa kanya, sabay sabing parang nakita na niya si Haru sa TV. Inalok siya nitong samahan pero sa halip na ihatid siya agad ay dinala muna siya sa isang mamahaling restaurant, habang kumakain ay nabanggit ni Haru na nanggaling sa isang batang natulungan niya sa Kyoto ang agimat, nanlaki ang mata ng lalaki dahil siya pala ang batang iyon na tinulungan ni Haru noon na makahanap ng kanyang kuya. Siya ang nakatatandang kapatid ni Makoto pero hindi pa ito alam ni Haru at naglakad silang dalawa pagkatapos bumili ng baterya para sa cellphone ni Haru. Bigla silang nakarinig ng balita na nasusunog ang isang department store malapit sa kanila. Biglang kinabahan si Haru at naalala ang batang spirit na si Zashiki na naninirahan doon. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na gusali at hinawakan siya ng kuya ni Makoto at sinabing hindi niya naiintindihan ang mundo ng mga ghoul at baka masaktan lang siya o makasakit pa ng iba, pero nagpumilit si Haru at sinabing baka maging estudyante niya rin ang batang iyon balang araw kaya dapat niya itong iligtas. Sa loob ay nakita ni Haru ang isang mahiwagang spell at binasag ito at doon niya nakita ang batang Zashiki na umiiyak sa loob ng elevator. Biglang yumanig ang gusali sa isang pagsabog at tinupok ng apoy ang paligid at isang bato ang bumagsak sa ulo ni Haru, at dahan-dahan na tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Habang nangangapa si Haru ng kanyang cellphone ay agad siyang tumawag kay Makoto at ipinaliwanag ang panganib, sabay pagmamakaawang tulungan siya na agad nagutos si Makoto kay Nuyudo na hanapin ang usok, kaya kinuha ni Nuyudo ang batang sirena at lumipad sa himpapawid para makita ang nasusunog na gusali. Pero bago pa sila makalapit at dumating ang Ghoul Air Defense Force at inaresto sila at habang nag-iisip si Makoto ng plano, inutusan niya ang Thunderstorm Boys na magpaulan sa nasusunog na gusali para mapatay ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan ang batang Zashiki Spirit ay natakot nang makita ang duguan na mukha ni Haru. Pinilit ni Haru na muling makontak si Makoto pero bigla siyang binalot ng kakaibang pakiramdam na lumitaw ang espiritu ng batang tinulungan niya noon sa Kyoto at dinala siya papunta sa hagdanan. Pagdating niya sa dulo ay nawala ang bata at natagpuan ni Haru ang sarili sa isang malaking pinto sa rooftop. Binuksan niya ito at bumagsak sa rooftop habang nilalanghap ang makapal na usok na halos mawalan siya ng malay, pero naalala niya ang agimat na galing sa batang iyon at doon niya naunawaan na si Makoto pala ang batang iyon na tinulungan niya noon. Biglang bumuhos ang ulan at dumating sina Makoto at ang Thunderstorm Boys upang iligtas siya. Si Yanjida ay nag-transform sa isang mahiwagang lumilipad na carpet para saklolohan sila pero mas mabilis pang kumalat ang apoy, biglang sumabog ang isang underground pipe at nilunod ng tubig ang buong paligid. Naisip ni Hyaki kung isang Diyos ng swerte ba ang may kagagawan ng himalang iyon. Nakangiti lang si Makoto dahil alam niyang ang kanyang kapatid ang Diyos ng swerte ang tumulong sa kanila. Tapos na ang semester at sabik na ang lahat para sa bakasyon at sina Hiha at Zashiki ay nasa hometown nila. Habang ginagawang test subject si Hiha ng kanyang kapatid na babae sa mga experiments nito. Sinabi ng kanilang ina na dumalaw si Nuyudo at agad na tumakbo si Hiha para makita ang mahal niyang kaibigan. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Nuyudo kaya tinanong siya ni Hiha kung pwede siyang mag-usap sa kanilang homeroom teacher, pero sagot ni Nuyudo na wala ring magbabago kahit gawin pa niya iyon. Dumating si Zashiki dala ang 3 baso ng ginadgad na yelo at syrup at gaya ng dati ang may putik ay para kay Hiha. Samantala si naman Ichi, Akasama at Renjo ay nasa Okayama at si Mame ay patuloy sa paghuli sa mga kapamilya ni Renjo na pawang mga insekto. Abala si Hatanaka sa pagbabantay sa mga kapatid ni Minkichi dahil nasa Kyoto ang ama nila, muli na namang nanliligaw kay Miki na napadpad din sa lugar ng mga bulaklak. Si Haru naman ay nasa bahay nang dumalaw si Makoto at sinabi nitong inutusan siya ng principal. Ibinunyag ni Makoto na may summer part-time job siya at malapit na siyang bumalik sa Hyaki Island, kaya sabi ni Haru ay susunod na rin siya at tumawag sila ng taxi at laking gulat nila nang siya niya pala ang dumating. Nagta-taxi driver na pala siya ngayon dahil hindi na raw niya kayang pasabugan ang eskwelahan sa dami ng gastos sa eksperimento.
Bumalik sila sa Hayaki Island sa bilis ng kidlat at sa academy ay kinuha ni Haro ang libro niya tungkol sa mga ghoul uniform at napagpasyahang dalawin si Makoto sa bagong trabaho nito sa isang lumang bookstore. Doon ay nakita niya si Kirasama na dati nilang kalaban mula sa kidnapping gang. Halos sunggaban agad ni Makoto si Kirasama pero sinabi nitong nagbago na siya at habang nag-iikot si Haro sa bookstore, may nakita siyang asol na aklat na tila sobrang nakakaakit. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang lalaking kulay asul at sinabing maganda ang koleksyon ng libro at puro tricks. Bilang isang medyo bobo na guro at nagsimulang magbasa si Haro at habang binabasa niya ang libro, isa-isa ring nagaganap sa totoong buhay ang mga nakasulat at biglang nakaramdam ng kakaiba sina Makoto at Kirasama at nang sinubukan nilang lumabas ng pinto ay hindi ito bumukas. Napagtanto ni Haro na naging bahagi na ng kwento sa libro sina Makoto at Kirasama na halos sakalin siya ni Makoto dahil sa kalokohan niyang ito. Sinabi ni Kirasama na hindi sila makakaalis hanggat hindi tinatapos ni Haro ang kwento na hostage sila ngayon. Iminungkahi ni Haro na magpatuloy na lang siya sa pagbasa at binilin sa dalawa na mag-ingat. Patuloy na nagbasa si Haro at tuloy-tuloy rin ang pagkaganap ng mga nakasulat at biglang nawalan ng ilaw at gaya ng nasa libro. Sinubukan ni Haro gumamit ng flashlight pero napasigaw sila nang makita si Kirasama na nakahandusay at wala ng vital signs. Sa takot ay binago ni Haro ang nilalaman ng libro at biglang nagising si Kirasama at ikinwento na nasa panaginip siya kung saan palutang-lutang siya sa dugo. Sinubukan ni Haro tapusin ang kwento pero hindi gumagalaw ang lapis at iminungkahi ni Kirasama na isulat ang pangalan ng dati niyang kasamahan sa gang na si Banmal. Pagkasulat ng pangalan ay biglang dumating si Banmal, ipinaliwanag ng tatlo ang nangyayari sa loob ng bookstore pero biglang sinasakal ni Kirasama si Makoto at iginiit na nawawalan siya ng kontrol sa katawan. Unti-unting naging erotic fiction ang libro at nagsimulang maganap ang kung ano-anong malazwa kina Kirasama at Makoto. Dali-daling binago ni Haro ang nilalaman bago pa sila maghalikan, biglang nakaisip ng ideya si Haro at ginawa ang kwento bilang isang grotesque na nobela na may mga solusyon. Isinulat niya na si Uda ay tumama ng home run gamit ang meteorite ball at pagkatapos ay nahuli ni Minkichi ang napakaraming locusts na pumasok sa Earth. Sinulat din niyang si Miki na lasing at ibinabato ang isang malaking truck at si Dr. Takahashi ay nagsimulang mag-research sa isang alien, pero biglang nagsimulang higupin ng libro ang lahat ng nasa paligid. Ngunit ginamit ni Haro ang kanyang exorcism powers para wakasan ang sumpa at isinulat ang isang masayang pagtatapos upang alisin ang sumpa ng libro. Matapos ang kaguluhan ay binuklat ni Haro ang mga pahina at nalaman na ang mahiwagang lalaking asul ay ang tunay na may akda ng libro. Hindi ito matahimik kaya ginamit nito ang kapangyarihan ni Haro para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Nagtipon ang lahat sa bahay ni Hiha at sinabi ni Zashiki na kailangan na niyang umalis dahil may paparating na panauhin sa guest house ng kanyang pamilya para sa isang interview. Mapapasama raw ang pamilya nila sa isang cult magazine dahil sa mga haka-haka na may mga ghoul sa kanilang lugar. Ipinaliwanag ni Zashiki na ang tatlong tatay niya ay mga tao at wala masyadong alam tungkol sa mga ghoul kaya kailangan niyang tumulong. Sa guest house ay nalaman nilang may tatlong ama si Zashiki na sina Yamatsu at To, na bumili ng lumang bahay at natagpuan si Zashiki bilang sanggol habang inaayos ito. Pinalaki siya ng tatlo bilang tunay nilang anak at nagdesisyon ang mga ghoul na tulungan ang mga tatay ni Zashiki sa pamamagitan ng pananakot sa mga reporter upang sumikat ang guest house. Dumating ang mga tao mula sa magazine, kasama ang isang editor at isang siyentipikong hindi naniniwala sa mga multo at gustong patunayan kung totoo nga bang haunted ang bahay. Nakakainis ang scientist kaya muntik nang mawalan ng pasensya si Hiha at gustong baliin ang mga binti nito. Hinamon sila ng scientist na takutin siya bago mag-umaga. Tinanggap ni Zashiki ang hamon at humiling ng 5-star review kung magtagumpay sila. Dinala ni Yanagata ang iba pang estudyante para tumulong at nagsimula silang magplano at sinimulan ng Ice Girl ang operasyon. Pumasok siya sa silid na puno ng manika at hinawakan ng malamig niyang kamay ang editor upang matakot. Pagkatapos ay dumating ang isa sa mga tatay ni Zashiki at tinanong siya ng editor tungkol sa babaeng nakita niya. Pero sagot ng tatay ay walang babaeng nagtatrabaho sa guest house na lalong ikinatakot ng editor. Nang buksan ng editor ang isang kahon ng merienda ay may nakita siyang maliit na batang babae sa loob kaya lalo siyang natakot, pero sabi ng scientist ay puppet lang iyon at guni-guni lang ng editor. Susunod ay ipinadala ni Zashiki sina Haro, Kirasama at Mamayama habang ang Otako Brothers ay binago ang kalangitan para maging nakakatakot ang paligid.
Ayon sa plano ay nagkunwari ang dalawang tatay ni Zashiki na may lalaking nasa room 103 na ayaw lumabas. Narinig ito ng editor at nagtanong at sinabi ng dalawa na delikado raw ang silid na iyon at hindi dapat tinutuluyan, pero may mga estudyante mula sa paranormal club na naroon. Ayon sa kwento, isang Spider-Woman ang dumadalaw sa kwartong iyon at inaatake ang mga bisita at pagbukas nila ng pinto. Napasigaw ang editor nang makita si Mama Yama na may nakabitin sa web na si Haro. Nang sumubok ang scientist na imbestigahan ito at binalaan siya ni Zashiki na lumayo sa mga bagay na paranormal, biglang nawalan ng kuryente at nang bumalik ang ilaw at nawala na ang web at ang mga katawan pero may paliwanag pa rin ang scientist. Maya-maya ay dinalhan ni Zashiki ng pagkain si Haro at ikinwento na noong bata pa siya, nakita niyang iniwan ng girlfriend ang isa sa kanyang mga tatay nang sabihin nitong ghoul si Zashiki, noon si Hiha lang ang nakakaintindi sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay minahal siya ng tatlo niyang ama kaya nakalimutan na nila ang sakit at ngayon, gusto ni Zashiki na masusuklian ang pagmamahal ng kanyang mga ama sa pamamagitan ng pagpapasikat ng guest house. Narinig ni Hiha ang usapan at sabi ni Haro kay Zashiki na sigurado akong magiging proud ang mga tatay mo. Biglang bumukas ang pinto na nagsiksikan pala ang mga ghoul sa likod at nakikinig sa kanila, sa pagkakabuking ay lalong lumakas ang loob ni Zashiki na gawin ang lahat para mapahanga ang mga bisita. Kinagabihan ay niloko ng isang sorcerer ang editor at pinaniwala nitong ang isang pader ay banyo, si Haro naman ay naglakad ng patalikod sa kisame at dahilan para matakot ng husto ang editor at ang scientist. Sumilip sila sa bintana at napasigaw nang makita si Giant Uda sa labas. Gumamit pa si Hiha ng kanyang mud powers para lalong gumawa ng takot. Sa huli ay binigyan ni Zashiki ng matinding takot ang dalawa at hinimatay ang scientist. Kinabukasan ay inamin ng mga taga-magazine na muntik na silang maihi sa takot at nangakong maglalabas ng 5-star review. Bilang pasasalamat ay binigyan ng libre at masarap na pagkain ng mga tatay ni Zashiki ang mga ghoul. Tagumpay ang guest house at pagkatapos noon ay nagpunta si Haro sa hometown ni Miki sa Kyoto sa Flower Street, na kilalang lugar ng mga ghoul. Sa di inaasahan ay nasukol siya ng grupo ng matatandang ghoul na gustong kuhanin ang kanyang kaluluwa, mabuti na lang at dumating ang kapatid ni Miki na si Ibara at iniligtas siya at binalaan siya ni Ibara tungkol sa mga matatandang ghoul na hanggang ngayon ay naniniwalang pagkain pa rin ang mga tao. Sa loob ng bahay ay nakita ni Haro si Miki at sinabing may pabor siyang hihilingin, pero nang sandaling umalis si Miki ay napadpad si Haro sa isang silid at napasigaw siya nang makita niya ang isang higanteng babae na sinusubukan na akitin siya. Narinig ni Miki ang sigaw at agad bumalik at sinabi niya na ang babaeng iyon ay ang nanay niya na isang babaeng isinusumpa at kinulong dahil sa gumagawa ng pag-aakit sa mga lalaki at pagsipsip sa kanilang lakas. Pagkatapos ay sinabi ni Miki kay Haro na gamitin na nito ang kanyang mahika para tuluyang alisin ang ina niya. Nang tumingin si Haro sa kanya nang hindi makapaniwala at iginiit ni Miki na kahit siya mismo ay hindi pinalampas ng ina niya, at dahil doon napilitan siyang uminom ng alak bilang pangontra. Nagdesisyon si Haro na ayusin ang problema sa mapayapang paraan dahil hindi niya kayang mabastos ang nanay ng kaibigan niya. Pumasok siya sa silid ngunit agad siyang kinulong ng babae sa kanyang palad at sinabing ibigay na niya ang kanyang kaluluwa para hindi na siya manatiling birhen, pero hindi natuwa si Haro sa alok na iyon. Biglang dumating si Ibara at pinagalitan si Miki dahil ginamit si Haro para esil ang kanilang ina, ngunit buong tapang na inamin ni Miki na ginagamit lang niya si Haro para sa sariling pakinabang. Samantala ay ginamit ni Haro ang kanyang kapangyarihan upang makawala kaso sa kanyang pagtakas, nasubsob siya sa kisame at nauntog at habang mumurahin niyang sinasabi na kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Sinabihan siya ni Ibara na umalis na sa bahay upang mailigtas ang sarili dahil ayaw niyang mawalan pa si Miki ng isa pang kaibigang tao. Ikinwento ni Ibara na minsang may dinalang kaibigang tao si Miki sa bahay, pero habang bumibili ito ng shaved ice ay kinain ito ng kanilang ina. Mula noon ay hindi na muling nagkaroon ng kaibigang tao si Miki at labis ang pagkamuhi niya sa kanyang ina. Naiyak si Haro at sinabing hindi niya iiwan si Miki at ililigtas niya ito at muli siyang pumasok sa silid ng ghoul at nagtangkang sirain ang mahika ng babae, pero nadiskubre niyang hindi na gumagana ang kanyang sorcery. Inatake siya ng babae pero agad dumating si Ibara at sinubukan na pigilan ang kanyang ina kaso nasugatan siya. Biglang dumating si Hatanaka sa isang iglap at pinutol ang braso ng babae at buhat-buhat si Ibara habang sinasabi niyang hindi niya hahayaang may gumalaw sa kanyang asawa.
Nagulat si Haro nang malamang si Ibara pala ay asawa ni Hatanaka at si Yagodara ang nagdala kay Hatanaka dahil sa kahilingan ni Ibara, ngunit biglang muling umatake ang ghoul na ina at itinapon silang tatlo sa kabilang dako ng silid, sinimulan nitong sipsipin ang kaluluwa ni Haro. Nagmakaawa si Miki sa kanyang ina at inalok ang bahagi ng sarili niyang kaluluwa kapalit ng kay Haro, pero hindi ito pinakinggan ng babae at nilagay niya ang kaluluwa ni Haro sa kanyang bibig. Pero agad niya rin itong isinuka at sinabing hindi niya gusto ang lasa at ibinato niya si Haro pabalik kay Miki. Naalala ni Miki kung paano niya ginamit si Haro para sa sarili niyang layunin at habang buhat-buhat niya si Haro, sinubukan niya itong buhayin at si Hatanaka naman ay naghahanda na ring hiwain ang tiyan ng babae para ibalik ang kaluluwa ni Haro. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay bigo si Miki at patuloy siyang hinamak ng kanyang ina, ngunit bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba ang babae at isinuka niyang muli ang kaluluwa ni Haro na biglang naging anyo ng ninuno nito, na nagsabing kailangan na niyang bumalik sa buhay at wakasan ang kasamaan. Biglang nagising si Haro na may malakas na enerhiya dahil tinanggal ang kanyang agimat, nagtulungan silang lahat upang tulungan si Haro sa pagsil sa babae at pinakawalan niya ang isang napakalakas na enerhiya, na tinulungan ng kanyang mga kaibigan at itinapon ito kay Miki's mother. Sa wakas nasil nila ang babae at isinuot muli ni Haro ang kanyang agimat at biglang naglaho ang lahat ng kapangyarihan, nawala ang demonic powers ng ina at naging isang simpleng ghoul na lamang siya. Salamat sa tulong ni Haro at Miki ay muling naging matalik na magkaibigan sina Miki at Haro. Kinabukasan ay dumating si Miki sa bahay ni Haro kasama si Ibara at ang mga anak ni Hatanaka para hilinging bantayan sila ni Haro. Masyado nang matured ang mga bata at isang babae na sobrang lakas gaya ng kanyang ina, isang batang lalaki na mahilig sa RPG games. Habang nag-uusap sila ay biglang pumasok ang batang babae sa isang silid na puno ng koleksyon ng mga uniforme ni Haro. Natakot siya at sumigaw na nasa bahay sila ng isang pervert na adik sa uniforme at sabi pa niya, ipipindot niya ang safety button at sinabihan ang kapatid na lalaki na saktan si Haro. Agad tumawag ng tulong si Haro kay Makoto at habang naglalaro ang mga bata, pinaalalahanan sila ni Haro na huwag pumunta sa bodega dahil may mahahalagang gamit doon, ngunit hindi niya alam na may magnanakaw na nakikinig mula sa bubong. Maya-maya ay sinabi ng batang babae na nawawala ang mga kapatid niya at nang hanapin nila ito, sinabi ng unang kapatid na ang pangalawa ay kinuha ng isang matandang lalaki, biglang napasigaw si Haro sa takot at ang matanda ay ang kanilang kapitbahay na butcher. Akala nito ang kapatid ay isang weasel at kaya nitong kumain ng kahit ano, takot na takot silang lahat habang kumakatok sa pinto ng butcher at binuksan ito ni Makoto gamit ang lakas, at sabay-sabay silang tumakbo papasok para iligtas si Brother 2 na muntik ng ilaga. Pero biglang ginamit ni Brother 2 ang kanyang mga kuko at ibinuhos ang mainit na tubig sa ulo ni Haro at Miki. Masaya ang lahat na ligtas si Brother 2 kaso halatang hindi ayos si Haro at Miki. Pag-uwi nila ay nakita ni Haruaki ang kanyang kapatid na si Aim na itinuro ang bodega. Napansin ni Haruaki na may nagnanakaw ng mga gamit mula roon at biglang dumating si Yamiyaki at ito ang doppelganger policeman, sakay ng taxi ni Yanegodara pero nakatakas ang magnanakaw dala-dala ang kayamanang pagmamay-ari ng pamilya ni Haro. Nagboluntaryo si Haro na tumulong kay Yamiyaki sa paghuli sa magnanakaw dahil importante sa kanila ang ninakaw. Pero biglang tinrapo ng mga anak ni Hatanaka sina Makoto at Haro gamit ang posas. Nagmungkahi si Haro na gamitin na lang ang three-legged race method para makahabol sa magnanakaw, pero nauwi lang ito sa pagkadapa nilang dalawa. Samantala sinusundan ni Yamizaki ang magnanakaw at habang sina Haro at Makoto ay tumatakbong sabay at sabay rin nilang naabutan ang magnanakaw, gumamit sila ng mahika at sorcery pero nauwi lang sa pagkasunog ng kanilang mga damit at pareho silang naging hubad. Dumating si Aim para iligtas sila pero pinapalayo siya ni Haruaki dahil natatakot siya na baka masaktan si Aim ng ghoul, pinahabal ng magnanakaw ang kanyang mga kuko at tinatakot sina Makoto at Haro na kung hindi sila lalayo ay papatayin niya si Aim. Pero biglang nag-transform si Aim at naging si Yamiyaki pala ito na isang doppelganger at agad niyang hinuli ang magnanakaw at nagpasalamat kina Makoto at Haro sa tulong, ibinigay muli ni Yamiyaki ang kayamanan pabalik kay Haro at sabay silang umuwi. Dumating si Hatanaka para sunduin ang kanyang mga anak at ibinalita na buntis na si Ibara, maya-maya ay ipinakita ni Haro ang kanyang limited edition nurse uniform kaya agad siyang itinapon ng lahat palabas ng bahay.
Nasa tabing dagat sila at naisipan ni Hiha na gamitin si Makoto bilang bitag para makaakit ng mga babae. Inutusan niya sina Makoto at Ma'am Kichi na pumunta sa main beach at gumawa ng sandcastle at pagkaumpisa pa lang, maraming babae na agad ang lumapit kay Makoto para makipagkwentuhan. Pero itinaboy ni Ma'am Kichi ang mga babae at sinabing huwag nilang akitin ang kanyang best friend at nay na sina Hiha at iba pa at halos sabunutan na ang kanilang mga sarili sa inis at maya-maya. Nakita ni Hiha ang ilang lalaki na lumalapit kay Zashiki kaya tumakbo siya roon. Pero nagtanong lang pala ang mga lalaki kung nasaan ang men's restroom at sa paligid ay may nakita siyang dalawang sigol na nambibiktima sa mga kaklase nilang babae, kaya inatake niya ito gamit ang mga mudball at galit na sinigawang lumayo sa mga babae. Pero biglang binuhusan sila ng mga water scoop ang ghoul ng tubig at pinagtawanan silang mga probinsyano. Sinabi ng malaking ghoul na kung papayag ang mga babae na makipag-date sa kanya ay palalayain niya sila. Biglang dumating ang mermaid ghoul at si Iceman at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan para i-freeze ang sigol. Tumakbo ang mga babae at sumakay kay Yanaga na dinala sila sa ligtas na lugar pero kalaunan ay napansin nilang pati ang dagat ay nagyelo na rin. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay binuhusan ng mga water ghoul ng tubig ang sandcastle ni Makoto at Ma'am Kichi. Galit na galit si Makoto kaya't inactivate niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagpatawag ng thunderclouds. Nagbitaw siya ng isang napakalakas na kidlat at nakuryente ang lahat sa isang bagsakan. Pag-uwi nila ay halos manhid ang kanilang katawan dahil sa spell ni Makoto, pero biglang naalala ni Hiha na bukas na ang ika-31 ng Agosto at hindi pa siya nakakapagsimula ng kahit anong homework. Samantala ay abala si Makoto sa pagsusulat ng report tungkol sa pagsilang ng mga ghoul. Ipinaliwanag ni Yanya na isinilang daw siya mula sa isang paper bag at samantalang ang kanyang kapatid ay galing daw sa isang printer, sabi ni Haruaki para raw silang mga giveaways. Bumisita sila kay Ma'am Kichi para sa research at sinabi nitong isinilang siya ng kanyang mga magulang na parehong animal ghoul, ganoon din daw sina Akasama at Hanaka na parehong anak ng animal ghoul at marami rin silang kapatid. Sumunod ay bumisita sila sa bahay ni Odawara na isang Japanese lantern ghoul. Nalaman nilang ang mga anak ng mga tulad niya ay ipinapanganak mula sa mga lampara. Si Odawara ang kauna-unahang parol sa Japan at 300 taong gulang na. Ginamit siya noong Edo period ng mga pulis pero nang mapasukan ng kaluluwa ng isang makasalanan, naging ghoul siya kaya't ang mga inanimate object ay kadalasang nagkakaroon ng kapangyarihan kapag pinapasukan ng espiritu. Ipinaliwanag ni Hiha na isinilang siya mula sa lupa pero kung isa sa magulang ay tao, ang magiging anak ay isang hybrid ghoul at dahil dito ay pumunta sila sa Ghoul Ministry, nakiusap si Hiha kay Makoto na pahiram ng notes pero diretsahang tumanggi si Makoto. Nalaman rin nila ang tungkol sa pagsilang ng mga doppelganger na lumilitaw daw ito sa iba't ibang lugar bilang parusa mula sa mga Diyos. Narinig ito ni Yanya at sinabing nagagalit siya sa mga Diyos na itinuturing ang mga ghoul na parang mga makasalanan. Pagbalik nila sa bahay ay malungkot na umamin si Makoto hindi raw siya isang ghoul pero isang Diyos pala si Makoto. Alam na ito ni Haru mula pa noong unang araw niya sa paaralan ay nabasa niya ito sa Ghoul Dictionary. Bukod pa roon ay hindi naaapektuhan si Makoto ng sorcery niya at nang marinig ito, biglang ni-headlock ni Makoto si Haru at sinabing, bakit ngayon mo lang sinabi at sabay nagsimula silang magkulitan. Binanggit ni Haru na kahit ano paman, si Makoto ay estudyante pa rin ng class 2 hanggang 3 at walang magagalit sa kanya at kumalma si Makoto at nangako silang magkasama pa rin sila palagi. Nagsimula na ang semester ng Setyembre at laking gulat ni Haruaki nang malaman na ang lalaki mula Tokyo ay sumali sa school para tumulong sa komunikasyon ng mga Diyos at mga ghoul. Ang pangalan niya ay Isuburo Ibiso at natuwa si Haru na makita siya. Ipinakilala si Ibiso sa ibang guro at gustong-gusto ni Miki na maging kaibigan ang Diyos ng swerte. Nang umalis sina Hatanaka at Haru ay agad tinanong ni Miki si Ibiso kung bakit siya sumali sa academy. Kalma lang ang sagot ni Ibiso na isa raw itong exchange program at alam na niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Haru kaya hindi siya magpapagulo. Hinayla ni Miki ang kurbata ni Ibiso at binalaan siya na alam ko na ang tungkol sa kapatid mong si Makoto kaya't huwag mong subukang magulo siya. Dinala ni Haru si Ibiso sa klase pero bago pa sila makapasok ay nagkaharap sina Ibiso at Makoto. Tahimik ang dalawa na awkward ang eksena at iginiit ni Haru parang kamukha mo si Makoto pero agad lumakad palayo si Makoto at hindi ito pinansin, pagkatapos ay ipinakilala ni Ibiso ang sarili bilang kanilang bagong homeroom teacher.
Napansin ng mga estudyante na kamukha niya si Makoto pero mabilis din itong itinanggi ni Makoto at sinabing hindi niya kilala ang lalaki. Nagumpisa sila sa isang simpleng klase sa pagsulat ng tula at tinulungan ni Ibiso ang mga estudyante, pero si Minkichi ay nagtatampo dahil sinisita ni Ibiso ang kanyang tula. Inis siyang nagsabi na mas gusto pa niya si Haro bilang teacher at ganoon din si Makoto, patuloy niyang binabaliwala si Ibiso at kay Haro lang nagtatanong. Pagkatapos ng lunch ay sabik na tumakbo si Haro papunta sa klase para bigyan ng dagdag na aralin at notes si Akasami at ito ang catgoal, pero nawalan siya ng confidence nang makita niyang si Ibiso ang tinutulungan ni Akasami. Malungkot siyang tumakbo palayo at sinundan siya ni Makoto at naiwan si Zashiki na pinulot ang nahulog na cat notes ni Haro. Natagpuan ng mga guro si Haruaki na nakatago sa ilalim ng mesa namumulila at malungkot dahil pakiramdam niya ay hindi siya kasing galing ng bagong teacher. Inutusan ng principal sina Hatanaka at Miki na kausapin si Haro. Lumapit si Hatanaka at nalaman niyang nawalan ng tiwala sa sarili si Haro dahil hindi raw siya sapat para sa kanyang mga estudyante. Habang patuloy ang pagsisisi ni Haro sa sarili ay biglang nawalan na ng pasensya si Hatanaka at sinuntok ang mesa at sabay sigaw na lumabas ka nga dyan, at pagkatapos, si Miki naman ang lumapit at sinabing dapat ay huwag itinatago ni Haro ang nararamdaman at dapat nilang hahanapan ng solusyon. Pero nabanggit ni Miki ang tungkol sa virginity ni Haro at iba pang walang kakwenta-kwentang bagay kaya lalo lang nag-shutdown si Haro, samantala ay hinahanap ni Makoto si Haro nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang kapatid. Tinanong ni Makoto kung bakit siya sumali sa ghoul school kahit alam ng lahat na ayaw niya sa mga ghoul, hindi sumagot si Ibiso at sa halip ay sinabi na hanapin niya si Haro na nagtago sa faculty room. Agad tumakbo si Makoto at natagpuan si Haro at tinanong kung bakit ba siya laging down ngayon. Tanong niya, inaabot niya ang kamay pero hindi gumalaw si Haro kaya't dinala niya ito sa leeg palabas. Umiiyak si Haro at sinabing palaging mababa ang marka ng kanyang mga estudyante at palagi niyang inuuna ang sarili niyang damdamin kaya pakiramdam niya ay hindi siya magaling na guro tulad ni Ibiso. Sumigaw si Makoto na siya ang pinaka-the best na guro kahit ano pa siya. Kahit papangako ni Ibiso na mapapataas niya ang score ni Akasami, kaya niyang gawing 100 points ang resulta gamit ang kakaiba niyang paraan. Dagdag pa niya na mas gusto niya ang baliw nitong paraan ng pagtuturo. Biglang pumasok si Akasami at sinabing tinanggihan niya ang alok ni Bisho dahil gusto niya raw magpaturo kay Haro at maya-maya, pumasok din ang iba pang ghoul para pasayahin si Haro. Niyakap ni Haro sina Akasami at Makoto habang umiiyak at sabay-sabay siyang niyakap ng buong klase. Sabi nila na mga tulad nilang mga bobo ay kailangan ng isang guro na kasing weird niya, kaya't muling nabuhay ang loob ni Haro. Kinabukasan ay excited ang lahat para sa night parade at may naisip si Hiha na magbukas daw sila ng Mermaid Cafe kung saan naka-swimsuit silang lahat para makaakit ng mga customer, pero nang mag-suggest si Haro ng Uniform Cafe, sabay-sabay siyang sinigawan ng lahat na ang weird ng idea niya at hindi cool. Nagkaalitan sila at nagkagulo at sa di inaasahan ay nabasag nila ang pinto ng opisina ng principal at sa huli, nagkasundo silang ang class 2 hanggang 3 ay magbubukas ng game cafe para makabawi sa mga nasirang gamit ng eskwelahan. Sa araw ng kanilang day off ay sumakay silang lahat ng tren para mamili ng mga gamit para sa cultural festival, sumama rin siya sa biyahe at habang nasa tren ay nakakaramdam ng kakaiba si Ibiso tungkol sa lumang tram, pero sumakay pa rin siya kasama ang iba. Sa loob ng tren ay nakita nila sina Dr. Takahashi at Udegawa na magkasama, at biglang nagsigawan ang mga tao kay Dr. Takahashi na iniisip nilang may masama itong relasyon kay Udegawa dahil mas bata ito. Para malinaw ang lahat ay ipinaliwanag ni Udegawa na wala siyang magulang at si Dr. Takahashi ang kanyang guardian na nag-aalaga sa kanya, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito nasabi agad. May pag-aalala si Udegawa habang nakatingin kay Nuyudo pero sinabi nito na ayos lang siya. Nang tanungin ni Haro kung may gusto siyang sabihin ay ikinwento ni Nuyudo na tao rin ang kanyang ina at pumanaw na ito kamakailan. Doon nagsimulang magkwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang pamilya at mas naging bukas ang kanilang samahan. Maya-maya ay pumasok sa isang tunnel ang tren at huminto sa isang lugar na tinatawag na Graveyard Town. Natakot si Haro nang makita ang mga kalansay na nakaupo sa mga upuan ng istasyon. Ipinaliwanag ni Dr. Takahashi na sila ay mga bangkay lang na tulad ng pangalan ng istasyon. Pinaghihinalaan ni Ibiso na baka may ghoul sa tren kaya't binasag ni Hatanaka ang pinto ng driver's cabin at naghanda para labanan kung sino mang nandoon, pero nagulat sila nang makita na walang laman ang uniforme ng driver.
Sabi ni Ibiso ay baka may ibang nilalang na kumokontrol sa tren at nagsimula silang imbestigahan kung ano ang mali sa tren, pero walang lohikal na paliwanag at biglang lumutang sina Hatanaka at Takahashi at inilipad papunta sa kabilang compartment. Sa palagay ni Makoto ay gusto ng tren na kunin ang mga natirang tao dahil sila ay may kaluluwa at dugo, bagay na wala sa mga purong ghoul. Si Nuyudo ay kalahating tao at ang kaluluwa ni Odagawa ay nagmula rin sa tao, kaya mas gusto ng tren ang mga nilalang mula sa halo-halong lahi. Samantala ay nakabalik na sina Takahashi at Hatanaka sa dining compartment ng tren, pero ang nakita lang nila ay mga uniforme walang tao o ghoul at gumamit si Takahashi ng hirenggilya para tusukin ang tren at biglang lumilindol, naglaban sila sa mga uniformeng bigla na lang umatake. Matapos ang matinding labanan na halos masira nila ang buong dining compartment at paglipat nila sa sleeping compartment, may naamoy silang matamis na halimuyak na nakakaantok at nakaramdam agad ng antok si Hatanaka, habang si Takahashi ay pilit na nanatiling gising gamit ang isang shot. Nagulat sila nang makita nilang punong-puno ang tren ng mga patay na tao na naging nakakakilabot na ghoul matapos kainin ng tren. Patuloy na inasar ni Takahashi ang mga nilalang sa kabila ng peligro, dahil gusto niyang pag-aralan ang kanilang katawan kahit malapit na siyang mamatay. Samantala ay sinusubukan na intindihin ng iba kung ano talaga ang nangyayari sa tren, bigla na lang may dalawang gloved hands na ham-attack kina Nuyudo at Odagawa papalayo. Agad tumakbo si Haruaki para iligtas sila at napagtanto niyang ang kamay ay kay train conductor pala. Niloko niya ang conductor at sinabing may ilang pasaherong hindi nagbayad ng tiket, kaya't lumayo ang mga kamay para hanapin ang mga pasaherong iyon at ngayon, naiwan na lang sina Makoto at ang kanyang kapatid. Nang subukang kunin ng isa sa mga kamay si Iyo ay pinilas niya ito sa gitna gamit lang ang isang galaw ng kamay. Sabi ni Makoto na hindi talaga siya nagbabago pero dumami pa ang mga kamay ng conductor sa coach ni na Makoto at naghanda na silang makikipaglaban. Bigla nilang narinig ang boses ni Haro mula sa loudspeaker ng tren, na nagsasabing lahat ay umakyat sa ibabaw ng tren para hindi sila magkahiwa-hiwalay kapag bumukas ang mga pinto. Agad sumama sina Abiso at Makoto at sinabi nilang napuksa na nila ang conductor. Habang hinihintay nila sina Hatanaka at iba pa ay biglang nagwala ang tren at nagsimulang magbitaw ng mga mainit na umiikot na gulong sa kanila, pero dumating si Hatanaka mula sa likuran at pinutol ang mga gulong gamit ang kanyang espesyal na mga braso. Sa wakas ay nagtipon-tipon na silang lahat at ikinwento ng Marshmallow kay Haro ang tungkol sa nakakatakot na mga ghoul na halos kainin na sina Takahashi at Hatanaka. Mabuti na lang at nailigtas sila ng Marshmallow gamit ang bulaklak nitong Super Stinky Reflea, na nagpabagsak sa mga ghoul isa-isa. Nagpasalamat si Haro sa Marshmallow at hiniling kay Takahashi na hanapin ang kaluluwa ng tren, pero wala itong makita at iginiit na walang supernatural power ang tren kaya't naman hiningi ni Haro ang tulong ni Nuyudo para gamitin ang matalas nitong paningin at silipin kung ano ang nasa unahan ng tren. Napansin ni Nuyudo na hinihila pala ng isang kasya ang tren na isang ghoul na kumukuha ng mga bangkay. Gusto itong pigilan ni Haro kaya't buhat-buhat siya ni Abiso at tumalon sila papunta sa kinalalagyan ng kasya. Pinakalma ni Haro ang kasya at nalaman niyang isa pala itong pusa na naging ghoul dahil sa labis na kalungkutan. Pinalaya niya ito mula sa sakit nito at hiniling na huwag na itong manggulo pa. Matapos ang kaunting kaguluhan at pag-aayos ng lahat ay bumalik na sa normal ang tren. Bigla na lang silang nagising sa Hyakki Island Station nang gisingin sila ni Nahiha at iba pa. Ipinaliwanag ni Takahashi na parang panaginip lang ang lahat, pero ang mga sugat nila ay gumaling na ibig sabihin, totoong nangyari ang lahat. Masaya ang lahat na ligtas sila, at agad naghanda para ituloy ang pamimili para sa Night Parade Cultural Festival.